6 na buwan nang nakukunwaring may sakit ang hipak ko para makitira sa bahay ko, kumain at uminom ng libre. Hindi pa siya nakuntento. Gusto pa niyang isama ang biyenan kong babae para doon na rin manirahan. Nang halos pumayak na ang asawa ko, biglang nagsalita ang 4 na taong gulang kong anak. Isang pangungusap lang mula sa kanya, at biglang namutla ang buong pamilya ngang asawa ko. Nang gabing iyon sa hapagkainan, ang pakiramdam sa loop ngang tsondo unit ko ay siksikan, na parabang isang kahon na walang hangin na puno nga ang napagpapanggap. Inilapak ko ang huling putahe, isang steam na lapu-lapu, sa mesa. Inilagay ko ito sa harap ng asawa ko, saka tahimik na umupo. Ang samyo ngang luya, sibuyas, at toyo ay humahalimuyak, ngunit ang puso ko inalalamig. Inakala ko nun na ang 120 square meter na kondo unit ko sa BGC ang magiging kanlungan ng nga pinakapayapang araw sa buhay ko. Binili ko ito bago ako ikasal, gamit ang perang pinag-ipunan ko sa loop ngang halos 10 taon. Ang titulo ay nakapangalan sa akin. Ngunit sa nakalipas na 6 na buwan, pakiramdam ko iisa akong bisita sa sarili kong pamamahay. Ang hipak kong si Bea, na nakaupo sa tapat ko, ay suot ang isa sa makrim cholort na sutlang roba ko. May hawak siyang porselanang kutsara, dahan-dahang isinusubo ang sabaw ng nido na may petsa. Ang bird's nest na iyon ay inorder ko pamula sa isang pinagkakatiwalaang tindahan, na nakakahalagang halos 6.15 bawat kahon. Binili ko sana iyon para sa kalusugang nega magulang ko. Pero mula nang dumating si Bea dala ang 2 malalaking maleta, na may dahilan ngang matinding insomnia, pananakit ngang likot, at depresyon, lahat ng pinakamagagandang bagay sa bahay na ito ay automatikong naging kanya. Ang dati kong home office ay naging silid pahingahan niya. Kalahating aparador ko ay sinakop niya. Ang nga mamahaling pabango ko ay ginagawa niyang parang air freshener. Ang estante ng merienda ng anak kong si Enzo ay puno na ngayon ng kanyang mga supplement, imported na biskwit, herbal tea, at mga gamot. Tiningnan ng asawa kong si Marco ang kanyang kapatid na may tinging puno ang awa, saka bumaling sa akin at sinabi ang dati niyang linya, "Eliza, mahal, napansin mo ba, parang putlayin si Bea ngayon? Bukas, pakibili mo naman siya ulit ng ginseng at bird's nest. Alam mo naman, si Bea, sakitin talaga yan mula pakabata. Bilang ate niya, sana mas habaan mo pa ang pasensya at pagmamahal mo sa kanya." Yumuko ako, hinihimay ang isda para sa aking anak. Sandali akong natigilan. Ang nga salitang mas habaan mo pa ang pasensya at pagmamahal mo sa kanya ay 6 na buwan ko nang naririnig. Ganun na lamang ang pagmamahal ko sa kanya na araw-araw akong gumigising ng mas maaga para magluto ng lugaw, mahanda ng herbal soup, at magluto ng espesyal na pagkain para sa kanya. Ganun na lamang ang pagmamahal ko na pagkatapos ng bawat meeting sa opisina, nagmamadali akong umuwi at binabalewala ang mahahalagang pagpupulong kasama ang mga kliyente. Ganun na lamang ang pagmamahal ko na mula sa pagiging isang respetadong marketing manager, dahan-dahan akong naging isang babaeng laging amoy mantika, pinakuluang gamot, at floor cleaner. Pero ano ang kapalit? Ang mapanlibak na tingin ni Bea kapag nagkamali ako ng bili ng paborito niyang brand ng biskwit. Ang pagsaway ng asawa ko sa tuwing mukha akong pagod. At ang bahay kong unti-unting nagiging parang bahay nila. At hindi bahay ko. Inilapag ni Bea ang kanyang mangkok at umubo ng 2 beses. Isang ubo na napakagaan, na mas tunok pag-arte kaysa sakit. Sapo niya ang kanyang nugamit ang kamay. Ang kanyang boses ay sadyang pinahina, "Kuya Marco, naisip ko lang. Si nanay sa probinsya, tumatanda na, kawawa naman kung mag-isa siyang mag-asikaso ng lahat. Paano kaya kung isama na lang natin siya dito? Maluwag naman ang tsondo, may 3 kwarto. At saka, para may katulong din si Ate Eliza sa magawaing bahay. Mas masaya, di ba?" Nag-angat ako ngang tingin sa kanya. Sa wakas, dumating na ang dula sa pinakatuktok nitong eksena. Hindi lang niya gustong manatili. Gusto niyang dalhin ang biyenan ko para gawing headquarters ng kanilang pamilya ang kondo ko. Tumingin ako kay Marco. Lumambot na ang gilid ng kanyang labi. Nakita ko na naman ang pamilyar na tingin na iyon. Ang tingin ng isang taong handang tumango at ipasa ang lahat ng abala sa kanyang asawa. Ibinaba ni Marco ang kanyang makubiertos. "Magandang ideya yan. Tutal, isang pamilya lang naman tayo. Anong masama kung dito titira si nanay? Iisang pamilya." Ang 3 salitang iyon ay parang mapurol na karayom na dahan-dahang tumutusok sa puso ko. Dahil isang pamilya tayo, pwedeng inumin ni kapatid mo ang bird's nest na binili ko gamit ang sarili kong pera. Dahil isang pamilya tayo, pwedeng tumira ang nanay mo sa bahay ko. Dahil isang pamilya tayo, kailangan kong manahimik, magparaya, maglingkod,
at ngumiti para mapanatili ang imahe nga asawa ko. Hinikpitan ko ang hawak sa aking kubyertos, handa nang magsalita, ngunit biglang may isang malinaw at matalas na boses ng bata ang bumasak sa katahimikan. Sinungaling si Tita Bea. Biglang tumahimik ang buong hapagkainan. Tumingin ako kay Enzo. Ang 4 na taong gulang kong anak, na may kanin pa sa gilid ng bibig, ay nakatitig ng diretso kay Bea. Kumunot ang ni Marco. Enzo, anong pinagsasabi mo? Ibinaba ni Enzo ang kanyang kutsarang may cartoon character at itinuro si Bea. Hindi po may sakit si Tita Bea. Kahapon, nung nasawok si Mama, ang lakas-lakas ay music ni Tita sa sala tapos sayaw siya ng sayaw. Nilagay pa niya yung phone niya sa tripod tapos nagsasalita siya sa maraming tao sa phone habang sumasayaw. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Bea. Ang kutsara sa kanyang kamay ay tumama sa mangkok, lumihang isang maliit na ting na parang nakakabingi. Agad na sumigaw si Marco, anong alam ng bata? Huwag kang kung ano-anong sinasabi. Nagulat si Enzo sa sigaw, ngunit isinara niya ang kanyang bibig, na parabang ang nakita ng sarili niyang mamata ay hindi dapat kontrahin. Hindi po sinungaling si Enzo, tumawag din po si Tita Bea kay Lola. Sabi ni Tita, hintayin lang nating dumating si Lola, tapos papalitan natin ang susi para hindi na makapasok si Mama. Sabi pa po ni Tita, itong bahay, magiging sa amin na ni Kuya. Si Mama, sa labas na lang daw titira. Naramdaman kong nanigas ang dugo sa aking dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil ang lahat ng pasensya ko sa loob ng 6 na buwan ay biglang nagkaroon ng isang napakalinaw na anyo. Akala ko, sila'y mga abusado, sakim, at palaasa lang. Hindi ko inakalang pinaplano na pala nila akong palayasin sa bahay na ako mismo ang bumili. Tumayo si Bea. Natabik ang baso sa tabi niya kaya natapon ang tubig sa mesa at sahig. Nagsisinungaling ang batang yan. Ate, paano mo ba pinalaki ang anak mo? May sakit ako, hirap nga akong maglakad. Tapos, bumaling sa akin si Marco. Hindi kay Bea, hindi kay Enzo, kundi sa akin, na parabang lahat ng ito ay kasalanan ko. Eliza, huwag mong hayaan kung ano-ano ang naririnig ng bata para magsalita siya ng basta-basta. May sakit si Bea, sumusobra ka na. Tiningnan ko ang asawa ko, ang hipak ko, at ang anak kong napayukom sa takot dahil sinigawan ng manakatatanda. Ang galit na nag-alap sa loop ko ay biglang nawala, at napalitan ng isang malamig na kahungkagan. Ayoko nang makipagtalo. Ang pakikipagtalo sa taong sadyang nagbubulag-bulagan ay magmumuhalang akong bali. Kumuha ako tissue, pinunasan ng bibig hanak ko. Ang boses ko'y kalmado, na ikinagulat ko mismo. Enzo, busog ka na ba? Anak? Tumango ang bata, namumula pa rin ang nga mata. Opo, ma, kung ganoon, pumasok na tayo sa study room, ha? Hayaan na natin si Papa at si Tita Bea na mag-usap tungkol sa sakit niya. Inakay ko ang anak ko at tumayo. Sa likuran ko, tinawag ako ni Marco ng may inis. Eliza, huminto ka. Hindi ako lumingon. Dahil sa sandaling iyon, may bigla akong naalala. Kalahating buwan na ang nakalipas, dahil gusto kong masubaybayan paminsan-minsan ang aming pusang anggora para hindi masira ang sofa, naglagay akong isang maliit na hidden camera sa isang sulok ng estanteng halaman sa sala. Nakatutok ito ng diretso sa sofa, sa center table, at sa isang bahagi ng pasilyo patungo sa aming master's bedroom. Akala ko nun, inilagay ko iyon para bantayan ang pusa. Hindi ko inakalang ang makikita ko pala ay hindi isang makulit na pusa, kundi ang buong tunay na pagkatao ng nga taong laging tumatawag sa aking pamilya. Nang gabing iyon, matapos kong patulugin si Enzo, dahan-dahan kong nilok ang pinto ng kanyang kuwarto at pumasok sa study room. Sa sala, hinihintay pa rin ako ni Marco sa sofa. Marahil ay, para ipagpatuloy ang kanyang sermon kung paano maging isang mabuting asawa, hipak, at taong marunong makisama. Pero ayoko nang makinig. Nilok ko ang pinto ng study room, binuksan ang laptop, at naglogin sa camera app. Umilaw ang screen, ipinapakita ang mga lumang recording. Huminga ako ng malalim, inilagay ang kamay ko sa mouse. Kung naroon nga ang katotohanan, simula ngayong gabi, hindi na ako ang Eliza na kilala nila. Ginalaw ko ang timeline ng kamera sa tanghali ng nakaraang araw. Eksakto sa oras na nasa opisina ako at nag-text si Marco na sobrang sakit daw ng likod ni Bea at hindi makababa sa kama buong araw. Paglabas niyang recording, agad nanlamig ang aking makamay. Sa sala, ang hipag kong sinasabing nanghihina at kailangan pang alalayan para maglakat ay nakasuot ng masikip na sportswear. Nakatali ng mataas ang kanyang buhok, ang cellphone ay nakalagay sa tripod, at ang musika ay napakalakas. Nakangiti si Bea sa harap ng kamera. Umiikot ang balakang,
iwinawagaywe ang nakamay, at nagpopose na parang isang taong hindi alam kung ano ang salitang sakit. May isang sandali kung saan yumuko siya, idinikit ang mga kamay sa sahig, at itinaas ang kanyang mga binti ng napakataas. Ang kanyang maggalaw ay napakabilis at malambot na ako, na nakaupo sa harap ng laptop, ay parang nasasakal. Sa loob nga 6 na buwan na ito, gaano karaming mahahalagang pulong ang pinalampas ko. Gaano karaming gabi na sanay para sa aking pahinga ang isinakripisyo ko para lang umuwi at maglutong lugaw, gumawa ng sopas, at bumili ng mga supplement para sa isang taong nag-artista sa sarili kong bahay. Pinabilis ko ang recording. Tumigil sa pagsasayaw si Bea at kinuha ang kanyang cellphone. Ang kanyang boses ay matamis. Mga friendship, tingnan nyo, okay na okay ako. Ang sarap tumira sa bahay ni ate. Ang sasarap ng pagkain, hindi kailangang magtrabaho, pero parang reyna ang serbisyo. Ang tawa niya mula sa speaker ng laptop ay napakatalas, parang isang sampal sa aking muha. Hindi ako umiyak. Siguro kapa ang sakit ay lumampas na sa hangganan, nagiging walang silbi na ang mga luha. Nagpatuloy ako sa pagbubukas ng iba pang mga recording. Isang hapon, kinuha ni Bea ang spare key mula sa drawer at binuksan ang pinto aming kwarto. Iyon ang huling pribadong espasyo na sinusubukan kong panatilihin matapos niyang sakupin ang halos buong tsondo. Ngunit pumasok siya ng napakakampante, na parabang siya ang tunay na may-ari. Binuksan niya ang aking cosmetics cabinet, kinuha ang isang face cream na nakakahalaga ngang higit sa antakan 3,000 na sadya kong tinatago, at ipinahid ito ng makapal sa kanyang muha, lig, at kahit sa likod ng kanyang makamay. Pagkatapos ay humarap siya sa salamin at ngumiti ng may kasiyahan. Matanda na naman si ate, sayang lang tong produkto sa kanya. Sa akin mas bagay, bata pa ang kutis ko. Narinig ko ang bawat salita niya, ang puso ko'y parang pinipiga. Hindi dahil sa panghinayang sa cream, kundi dahil sa tahasang pang-insulto sa kanyang boses. Pagkatapos, binuksan niya ang drawer ng nga alahas. Isang pulang velvet box ang lumitaw sa screen. Hindi ko na malayang napaupo ako ng tuwid. Iyon ang gintong kuwintas na bigay ng nanay ko noong araw kasal ko. Malit lang ang pandan nito na mayukit ng pangalan ko. Hindi ito ang pinakamahal, pero ito ang pinakamahalaga para sa akin. Kinuha ito ni Bea. Sinubukan sa harap ng salamin. Itinatagilit ang ulo sa kaliwat kanan. Ang kanyang mamata ay kumikinang sa kasakiman. Pagkatapos, hindi niya ito ibinalik. Sa halip, isinilit niya ito sa bulsang kanyang roba. Akala ko, sapat na ang sakit na naramdaman ko. Hanggang sa bumukas ang pinto ang kwarto sa recording. Pumasok si Marco. Hindi pala siya nasa opisina tulad ng sinabi niya sa akin. Nakita niya si Bea sa loob ng kwarto. Nakita niya ang bukas na kahon ng alahas. At nakita niya ang kanyang kapatid na nagpapanik na itinatago ang kuwintas. Pinigil ko ang aking hininga. Naghihintay sa kanyang reaksyon. Sapat na sanang kumunot ang kanyang nu at magtanong. Sapat na sanang sabihin niyang, Bea, mali yan. Baka sa puso ko'y may natitira pang pag-asa na kapitan. Pero hindi. Lumapit lang si Marco, at marahang tinapik ang nungang kapatid, ang kanyang boses ay parang naglalambing. Kung gusto mo, isuot mo muna ng ilang araw, pero itago mong mabuti. Baka makita ang ate mo. Magingay na naman yon, sakit sa ulo. Niyakap ni Bea ang braso ng kanyang kuya, tumatawa na parang batang binigyan ng regalo. Si Kuya Marco talaga ang pinakamabait sa akin. Pinatay ko ang audio, ngunit ang imaha ay patuloy na tumutusok sa aking mamata. Ang 10 taon ng aming pagsasama ay nakakahalaga lang palang isang pangungusap. Baka makita ang ate mo. Sa bahay na ito, sila ang isang pamilya. Samantalang ako, na bumiling tsondo, na sumasagot sa halos lahat ng gastusin, na nag-alaga sa anak, sa asawa, at maging sa hipak, ay isa lang palang tagalabas. Isang pitaka na marunong magluto at kailangang manahimik. Mula sa labas ng study room, malakas na kumakatok si Marco. Eliza, buksan mo ang pinto. Yung kanina, huwag mo nang palakihin. Alam mo namang nga bata, kung ano-ano lang sinasabi. Dapat alam mo kung ano ang totoo at hindi. Tumingin ako sa screen, sa lalaking nasa recording na pinoprotektahan ang kapatid niyang naknakaw, at narinig ko ang boses niya sa labas ng pinto na tinuturuan ako tungkol sa tama at mali. Isang nakakakilabot na lamig ang gumapang sa aking likuran. Tumayo ako at lumapit sa pinto, ngunit hindi ko ito binuksan. Sinabi ko lang mula sa likod nito, Marco, tapos ka na bang magsalita? Sandaling tumahimik sa labas. Pagkatapos ay sumagot siya ng may inis. Ano ba ang problema mo? Kapatid ko si Bea. May sakit siya at nakikitira lang pansamantala. Anong masama doon? Dahil lang sa sinabi ang bata.
Ginagawa mong hindi maganda ang pakiramdam sa bahay. Tumawa ako ng napakahina. Hindi maganda ang pakiramdam sa bahay. Pinaplano nilang palitan ang susi, angkinin ang bahay, at kunin ang magamit ko. Pero kapag ako ang nagsalita, ako ang sumisirang ng pakiramdam. Bumalik ako sa mesa, isinaksak ang external hard drive sa laptop, at sinimulang i-download ang bawat mahalagang recording. Si Bea na sumasayaw. Si Bea na pumapasok sa kwarto ko. Si Bea na kumukuhang kuwintas. Si Marco na pinoprotektahan siya. Pinangalanan ko ang bawat file ng malinaw. Inilagay sa laptop, ni-backup sa 2 makaibang cloud accounts, at nagpadala ng isang kopya sa personal email ko na hindi alam ni Marco. Bawat kilos ko ay dahan-dahan at kalmado, ngunit sa loob ng puso ko, isang lumang pinto ang parang isinara ng malakas. Halos 3:00 ng madaling araw nang isara ko ang laptop. Pumasok ako sa kwarto ni Enzo, tiningnan siyang mahimbing na natutulog, ang maliit niyang kamay ay yakap pa rin ang kanyang teddy bear. Yumuko ako at hinalikan siya sa noo, nangangako sa aking sarili na simula ngayon, hindi na ako pwedeng maging mahina. Kaya kong tiisin ang pakalugi para sa sarili ko, pero hindi dapat lumaki ang anak ko sa isang tahanan kung saan ang kasinungalingan ay tinatawag na pagkakaisa at ang kanyang ina ay itinuturing na libreng katulong. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa kusina. Binuksan ko ang aparador, kinuha ang isang cream-colored na blazer, na matagal ko nang hindi naisusuot, naglagay ng manipis ngunit matapang na makeup, at maayos na itinali ang aking buhok. Sa salamin, ang babaeng nakatayo sa harap ko ay hindi na ang tahimik at pasensyosang si Eliza. Ang kanyang tingin ay malamig, malinaw, at matatag. Paglabas ko sa sala, nakaupo na sa hapagkainan sina Marco at B. Nakasimangot ang kanilang namuha dahil wala silang nakitang almusal tulad ng dati. Hawak ni Bea ang kanyang tiyan ng may kahinaan. Ate Eliza, medyo nahihilo ako ngayon. Pwede mo ba akong ihaba ng luhaw? Isinuot ko ang aking high heels, kinuha ang bag, at sumagot ng kampante. Simula ngayon, kung sino ang gutom, bahala sa sarili niya. Hindi na ako nagbibigay ang libreng serbisyo. Pagkasabi ko niyon, agad na nagdilim ang mukha ni Marco. Tumayo siya. Ang boses niya ay umuungol na parabang nakagawa ako ng malaking kasalanan. Eliza, anong pinagsasabi mo? May sakit si Bea. Hindi regular ang pagkain niya. Kung hindi ka magluluto, anong kakainin niya? Humarap ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na natatakot sa kanyang galit na muha. Kapatid mo si Bea, hindi ko siya anak. Kung mahal mo siya, ikaw ang magluto, bumili, at mag-alaga sa kanya. Nagtatrabaho ako para kumita ng pera. Hindi ako ipinanganak para pagsilbihan ang buong pamilya mo. Hinawakan ni Bea ang kanyang dibdib. Namumula ang nga mata. Sinusubukang panindigan ang kanyang imahengang kahinaan. Ate, alam kong ayaw mo sa akin. Pero kailangan mo bang magsalita ng ganyan? Hindi ko naman gustong makasakit. Natatakot lang akong makaabala sa inyo ni Kuya. Kaya sinusubukan kong magtiis. Tiningnan ko siya. Ang tingin ko ay napakakalmado na siya mismo ay mukhang nagulat. Kung ito ang dati, siguradong magpapanik ako at susubukang magpaliwanag. Natatakot na isipin ni Marco na makitid ang utak ko. Natatakot na masaktan si Bea. Natatakot na masira ang samahan sa bahay. Pero ngayon, nakikita ko ang kanyang pag-arte na napakaklumsi at katawa-tawa. Kung ganon, ipagpatuloy mo ang pagtitiis mo. Susubukan ko ring magtiis na hindi ka ipaglutong lugaw na may bird's nest simula ngayon. Pagkasabi niyon, binuksan ko ang pinto at umalis. Sa likuran ko, isinisigaw ni Marco ang pangalan ko ng may galit, pero hindi ako huminto. Naksara ang pintong elevator. Ipinapakita ang refleksyon ng mukha ko sa malamig na stainless steel. Nakita kong bahagyang namumula ang aking nga mata, pero wala ng kahinaan doon. May mga babaeng hindi nakakaramdam ng sakit. Sadyang darating lang ang araw na ang sakit na iyon ay magiging kamulatan. Habang papunta sa opisina, walang tigil ang pag-vibrate ng cellphone ko. 10 beses tumawag si Marco, hindi ko sinagot. Ang kanyang na text message ay lumabas sa screen. Lahat ay puno ng akusasyon. Sumusobra ka na. Dahil lang sa maliit na bagay, ginagawa mong hindi komportable ang buong bahay. Mas mabuting humingi ka ng tawad kay Bea bago pa lumala ang lahat. Natapos kong basahin iyon, ngumiti ng malamig, at nilock ang screen. Maliit na bagay. Ang isang taong nakitira ng libre sa bahay ko sa loob ng 6 na buwan ay maliit na bagay. Ang isang taong naknakaw ng kuwintas ng kasal ko ay maliit na bagay. Ang isang asawang pinoprotektahan ang kanyang kapatid at minamaliit ang kanyang asawa ay maliit na bagay rin. Sa mata ni Marco, ang abala lang sa kanyang pamilya ang malaking problema.
Ang sakit ng puso ko ay hindi karapat-dapat pag-usapan. Pagdating sa opisina, pumasok ako sa meeting room sa tamang oras. Buong umaga akong nagtrabaho na parang isang makinang kalilinis lang matapos ang ilang taong pagpapabaya. Nag-analyze akong data, nagpresenta ang plano, tumanggi sa mahihinang proposal, at gumawa ang desisyon ng may katatagan. Ilang senior staff ang tumingin sa akin ng may pagtataka at pahanga. Siguro nakalimutan na nila. Baho ako naking isang asawang laking nakmamadaling umuwi para makluto. Minsan akong najing babaeng nagpapatakbo sa buong marketing division ayon sa aking ritmo. Sa lunch break, binuksan ko ang cellphone at gumawa ang bagong messenger group chat. Pinangalanan kong pamilya ni Marco. Idinakdak ko si Marco, si Bea, at ang biyenan kong si Aling Nena. Ilang segundo lang, nakpadala na si Aling Nena ng tandang pananong. Para saan tong group na to? Kung may problema, kausapin mo ang asawa mo, huwag kang gagawa ng gulo. Hindi ako agad sumagot. Binuksan ko ang file na inihanda ko. Isang detalyadong listahan ng lahat ng gastos sa loob ng 6 na buwang paninirahan ni Bea sa bahay ko. Bird's nest, ginseng, supplements, espesyal, na pagkain, pagtaas ng bill ng kuryente at tubig, pagbili ng massage device, gastos sa pagpapatingin sa pribadong klinika, at mga online food delivery ayon sa kanyang hiling. Pati na ang isang wireless earphone na hiniling niya dahil nababagot daw siya. Ang kabuuan, ang kamu 5,000. Ipinadala ko ang listahan sa grupo, saka idinagdag ang isang litratong kinuha ko mula sa CCTV recording. Sa litrato, si Bea ay nakasuot ng sportswear, nakasplit sa ibabaw ng yoga mat. Ang kanyang muha ay masaya, malayong-malayo sa hitsurangang isang pasyenteng mahina. Dahan-dahan akong nag-type, Bea, dahil sapat na ang lakas mo para sumayaw, mag-livestream, at mag-split sa sala, ipapalagay kong magaling ka na. Ang kabuwang ginastos mo sa nakalipas na 6 na buwan ay ulos 6 sa takahadek sang kumentavi nola. Pakitransfer sa akin bago maghalas 6 NG gabi. Kung hindi, ipapasikaso ko ito sa akin abogado. Natahimik ang grupo sa loob ng halos 1 minuto. Pagkatapos, sumabog ang cellphone ko sa matawag mula kay Marco. Sinagot ko ito, inilagay sa speakerphone, at ipinatong sa mesa. Eliza, nababaliw ka na ba? Sisingilin mong utang ang sarili kong kapatid? Itinuturing mo pa ba akong asawa mo? Kalmado akong sumagot. Mula nung nakita mong kinukuha ng kapatid mo ang kuwintas ng kasal natin at sinabihan mo lang siyang itago ito para hindi ko malaman, hindi mo na ako itinuring na asawa mo. Natahimik sa kabilang linya. Alam kong nagpanik siya. Nagpatuloy ako. Ang boses ko'y mahina ngunit malinaw. Marco, huwag mo akong piliting ipadala ang video na yon sa group chat. Binibigyan pa kita ng pagkakataong iligtas ang natitira mong kahihiyan. Bago ko ibaba ang tawag, tumingin ako sa labas ng bintana ng opisina. Napakainit ng sikat ng araw sa Maynila, ngunit ang puso ko'y napakagaan. Eksaktong 3:00 ng hapon, kumatok ang asistan ko. Alanganin ang kanyang mukha. Ma'am Eliza, may isang lalaki po sa lobby. Nagpapakilalang asawa niyo raw po. Gumagawa po siyang eksena, gusto raw po kayong makausap ngayon na. Isinara ko ang aking folder, tumayo, at inayos ang kuwelyo ang aking blazer. Alam kong hindi basta-basta susuko si Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lugar na pinili niyang pag-eskandaluhan ay ang opisina ko. Mabuti na rin. May mga maskarang kailangang punitin sa harap ng maraming tao para maramdaman ang sakit. Bumaba ako ng elevator. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ng lobby ay malinaw sa bawat hakbang. Mula sa malayo, nakita ko na si Marco na nakatayo sa reception area. Gusot ang kanyang polo, magulo ang buhok, ang mukha niya ay pinahalong galit at pakiramdam na inaapi. Para bang siya ang biktima na pinagtaksilan ng buong mundo. Ilang empleyado ang dumaan na nakunwaring hindi siya nakikita, ngunit halata ang kanilang kuryosidad. Nang makita ako, agad niya akong nilapitan. Bago pa ako makapagsalita, hinawakan na niya ang aking pulso. Eliza, ano to? Para sa Idiadius, 0. Kaya mong kalatkerin ang nanay ko sa group chat at ipahiya ang kapatid ko sa pamilya. Gusto mo bang masira ang pagsasama natin, ha? Binawi ko ang aking kamay. Ang boses ko'y malamig. Bitawan mo ako. Nasa opisina ako. Hindi ito ang sala mo na pwede mong gawing entablado. Namula ang muha ni Marco, ngunit sinadya niyang lakasan ang kanyang boses para marinig nga tao sa paligid. Gusto ko lang makausap ang asawa ko. Huwag ka nang magsama ng abogado o pulis. Kapatid ko si Bea. Nakitira siya sa bahay natin para magpagaling. Gumastos ng kaunting pera. Ano ngayon? Bakit kailangan mong bilangin lahat? Tiningnan ko siya. At pagkatapos ay ang mamukhang palihim na nanunot sa amin. Dati,
Ang pinakakinatatakutan ko ay ang mapahiya ang asawa ko sa harap ng ibang tao. Takot akong hindi maging komportable si Marco. Takot akong husgahan ng matao ang aming pagsasama. Takot akong maging sismis ang aming problema. Pero ngayon, napaktanto ko, dahil lagi akong takot na mawalan siyang muha, kaya paulit-ulit niyang niyuyurakan ang muha ko. Counting pera. Inulit ko ang kanyang mga salita ng malinaw. Sa loob ng 6 na buwan, ang kapatid mo ay nakitira sa bahay ko, ginamit ang nagamit ko, at inutusan akong bumili ng bird's nest, ginseng, at mangga supplement. Ang kabuuan ay mahigit 3,700,000 mili. Hindi yan counting pera. Iyan ay pinahirapan kong pawis at luha. Umungol si Marco. Hindi ba't sobra naman yata, yang sinasabi mo, makakapatid, natural lang na magtulungan sa oras ng kagipitan. Inilabas ko ang aking cellphone, binuksan ang litrato ni Bea na sumasayaw sa sala, at ipinakita ito sa harap niya. Kagipitan na ganito? Isang taong sumasakit ang likod at hindi makakuhang sariling mainom pero kayang mag-split at mag-livestream? Marco, pwede mong ipikit ang mga mata mo para sa kapatid mo, pero huwag mo akong piliting mabulag kasama mo. Biglang nagbago ang muka ni Marco. Nagmamadali niyang sinubukang itago ang aking cellphone. Ang kanyang boses ay bumaba ngunit puno pa rin banta. Huwag kang sumobra, Elisa. Ang problema sa bahay inaayos. Kung gagawa kang gulo dito, ikaw din ang mapapahiya. Tumawa ako, isang tawa na ikinagulat niya. Siguro dahil matagal na niyang hindi ako, nakikitang tumawa ng hindi humihingi ng permiso sa kanyang nararamdaman. Hindi, Marco. Ang mapapahiya ay yung taong nakukunwaring may sakit para makitira, yung kumukuha ngang hindi kanya, at ang asawang pinoprotektahan ang kapatid niyang naknakaw ngang kuwintas ng kasal ng asawa niya. Dala ko lang ang katotohanan sa liwanag. Binuksan ko ang isa pang imahe, hindi ang video, kundi nakapause sa eksaktong sandali na hawak ni Bea ang kuwintas ko sa harap ng salamin. Namutla ang muha ni Marco. Naksimulang makbulungan ang makataw sa paligid. Tiningnan niya ako ng may halong takot at galit. Para bang nun niya lang napaktanto na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Eliza na laging nagpaparaya para sa kapayapaan. Anong gusto mo? Pabulong niyang sabi. Gusto kong i-transfer ni Bea ang buong 5,785,000 bago mag-alas 6 ng gabi. Gusto kong ibalik ang kuwintas ng nanay ko ng buo. At gusto kong tandaan mo, simula ngayon, sinumang gumalaw, sa ari-arian ko ay haharap sa mga kahihinatnan nito. Tinitigan ako ni Marco ng matagal, saka binitiwan ang isang mapait at mahinang pangungusap, nagbago ka na. Tumango ako, at pinagsisisihan ko kung bakit ngayon lang ako nagbago. Naubusan siyang sasabihin. Sa gitna ng gatingin ng resepsyonis, katrabaho, at ilang bisitang naghihintay ng elevator, tumalikot si Marco at umalis. Ang kanyang mahakbang ay napakabilis na halos mabangga niya ang salaming pinto. Nakatayo akong tahimik, pinapanot ang kanyang pag-alis. Ang puso ko'y hindi nakakaramdam ng panalo o sakit. Naramdaman ko lang na ang makapal na hamok na bumabalot sa akin sa loob ng 10 taon ay sa wakas ay nawala. Pagbalik sa opisina, tinawagan ko ang management ng Chondo, nakbilin na huwag silang papayak sa anumang request na magpalit ng susi, magpa-repair, o magrehistro ng bagong nakatira nang wala ang aking presensya. Tinawagan ko rin ang internet provider para hilingin ng pansamantalang pag-block sa anumang pagbabago ng plano sa aking address. Matapos mayos ang lahat, ipinagpatuloy ko ang aking meeting na parang walang nangyari. Eksaktong alas 6 ang gabi, walang kahit isang piso ang pumasok sa aking account. Sa halip, ang messenger group chat ng pamilya ay puno ang nga voice message mula sa aking biyenan. Minura ako ni Aling Nena, tinawag na bastos, malupit, at walang utang na loob na manugang. Tahimik si Bea. Tahimik din si Marco. Ang katahimikan na iyon ay nagpainindi sa akin. Wala silang balak magbayad. Naghahanda sila ang ibang hakbang. Nagmaneho ako pawi sa gitna ang kumikinang ng nga ilaw ng Maynila. Nang huminto ang elevator sa ika-18 palapag, napakatahimik ng pasilyo. Lumakad ako patungo sa pinto ang aking unit. Ipinasok ang susi. Hindi ito pumasok. Sinubukan ko ulit. Ayaw pa rin. Dahan-dahang bumigat ang aking puso. Pinalitan na ang susi. Mula sa loop, narinig ko ang boses ni Bea. Matamis, ngunit puno ang tagumpay. Ay, Ate Eliza, nakawi ka na pala. Naku, nasira kasi yung lock kanina, kaya pinalitan na ni Kuya Marco ang bago. Kung gusto mong pumasok, subukan mo munang tumayo diyan sa labas at pag-isipan ang maasal mo, ha? Tiningnan ko ang pinto na mahigpit na nakasara. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Talagang isinagawa nila ang narinig ni Enzo.
Kung gayon, simula ngayon, hindi ko na rin kailangang magpigil. Nakatayo ako sa harap ng sarili kong pinto, naririnig ang mahinang tawa ni Bea mula sa kabilang panig ng makapal na kahoy. Ang puso ko ay kalmadong kalmado. Kung ito ang dating Eliza, baka nanginginig na ako. Tinatawagan si Marco, nagmamakaawang pagbuksan dahil takot makita ng makapitbahay, takot mapahiya, takot magpanik ang anak ko. Pero ngayong gabi, nang maglakas loob silang palitan ang susi para ikulong ako sa labas, naputol na ang huling hiblangang damdamin ko para sa kanila. Malinaw kong sinabi, Bea, bibigyan kita ng 3 minuto para buksan ang pinto. Mula sa loob, narinig ko ang kanyang mapanuyang tawa. Ate, wag mo kong takutin. Sabi ni Kuya Marco, emosyonal ka raw, kaya kailangan mong pakalmahin muna sa labas. Pag natauhan ka na sa mga pagkakamali mo at humingi ng tawad kay nanay at sa akin, bubuksan ni Kuya ang pinto. Tiningnan ko ang aking relo. Mabilis na lumipas ang 3 minuto. Walang tunong ng pagbukas ang susi, tanging mayapak at mahinang bulungan ng kasiyahan ang maririnig. Inilabas ko ang aking cellphone at agad na tinawagan ang isang profesional na locksmith sa lugar. Magandang gabi, sir. Pwede po bang magpabukas ng pinto ng Chondo? Ako po ang may-ari. Mayroon akong ID at electronic proof of ownership. Kalilipat lang po ang lock ng walang pahintulot ko. Magkano man po, babayaran ko. Pagkatapos, tinawagan ko ang pinakamalapit na istasyon ng pulis. Magandang gabi. Gusto ko pong i-report na ang personal kong Chondo unit ay pinalitan ng susi ng walang pahintulot at hindi ako pinapapasok. Nakatayo po ako ngayon sa labas ng pinto. May mga tao sa loob na umangkin sa aking ari-arian at posibleng sumira ng mga gamit. Ang address po ay sa Azura Urban Resort Residences, 18th floor. Nagsalita ako ng dahan-dahan, kumpleto, walang luha, walang sigaw, dahil alam kong sa pakikipag-usap sa mataong walang hiya, ang pinakamatibay na sandata ay hindi pag-iyak, kundi ebidensya at legal na proseso. Mga 15 minuto ang lumipas, halos sabay na dumating ang locksmith at 2 pulis. Ilang kapitbahay ang bahagyang, nagbukas ng pinto para sumilip. Ipinakita ko ang aking ID, ang digital na titulo ng Chondo, at ang deed of sale na nakapangalan sa akin sa mga pulis. Sinuringang isang batang pulis ang madokumento at tumingin sa nakasaradong pinto. So, kayo po ang legal na may-ari ng unit na ito, ma'am? Tumango ako. Opo, sir. Nakapangalan sa akin, binili ko bago ako ikasal. Ngayong gabi, pag-uwi ko galing trabaho, pinalitan na ang susi. Hindi ako pinapapasok ng mga tao sa loob. Kumatok ng malakas ang pulis. Excuse me, buksan niyo ang pinto. Pulis po ito. Pakiusap, makipagtulungan po kayo. Biglang tumahimik. Ang boses ni Bea na kanina'y puno ng tagumpay ay nawala. Kumatok ulit ang pulis. Wala pa ring sagot. Tumingin sa akin ang locksmith, at tumango ako. Wala pang 2 minuto. Sa pilitang nabuksan ang bagong lock, bumukas ang pinto at sumalubong sa akin ang amoy ng lutong bahay, usok ng sigarilyo, at murang pabango. Ang tanawin sa harap ko ay nagpangiti sa akin ng malamig. Ang sala ko ay magulo na parang terminal. 3 o 4 na malalaking maleta ang nakakalat sa tabieng sofa. May mga karton na nakatambak sa pader na may nakasulat na manggagamit ni nanay. Si Aling Nena, ang biyenan ko, ay mayabang na nakaupo sa leather sofa na binili kong mahigit 550,000. Ang kanyang mapaa ay nakapatong sa mesa. May hawak siyang butong pauan, at ang magabalat ay nakalat sa sahig. Nakatayo si Marco sa tabi niya, nakasimanggo. Si Bea naman ay nagtatago sa likod niya, maputla pero ang tenggin ay puno pa rin ng gali. Nang makita akong pumasok kasama ang mapulis, agad na hinampas ni Aling Nena ang mesa. Eliza, ang galing mo. Ano? Umuwi ka sa sarili mong bahay na may dalang pulis para takutin ang biyenan mo. Sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakakita ng manugang na walang modo na tulad mo. Nilampasan ko ang mga balat ng butong pauan sa sahig at tumayo ng tuwid sa harap niya. Aling Nena, isa lang ang tanong ko. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang maglipat ng gamit sa Chondo ko at palitan ang susi ng pinto? Nanlaki ang kanyang mga mata. Kondo mo? Bahay to anak ko. At ang bahay nga anak ko, bahay ko rin. Anong masama doon? Pinalitan ko ang susi para sa seguridad ng bahay. Araw-araw kang wala. Anong alam mo? Sumingit si Marco, sinusubukang mamagitan. Eliza, ganito na lang ba kalaki ang gusto mong mangyari? Galing pa si nanay sa probinsya. Hahayaan mo ba siyang sa kalsada matulog? Tumingin ako sa kanya. Noong pinalitan ninyo ang susi at ikinulong ako sa labas, inisip niyo ba na sa kalsada ako matutulog? Nung pinag-usapan ang kapatid mo na palayasin ako sa bahay na to,
Inisip mo ba na asawa mo ako? Natahimik si Marco. Muling sumigaw si Aling Nena. Kapag ang babae nag-asawa na, dapat marunong lumugar. Dahil lang may praka, minamalit mo na ang pamilya ng asawa mo, no? Simula ngayon, dito na ako titira para asikasuhin ang bahay na to. At yang buwan ng sahot mo, sa akin mo ibibigay. Ako na ang mag-ayos and gastusin. May sakit pa si Bea, kailangan ng maraming pera. Nang marinig iyon, napatawa ako. Hindi tawang ngang saya, kundi tawang ngang isang taong sa wakas ay nakita ng malinaw ang kasakimang walang basehan. Sige, kung pera ang gusto ninyong pag-usapan, pag-usapan natin ang pera. Inilabas ko ang aking cellphone at binuksan ang voice recorder sa harap nilang lahat. Ang tsondo na ito ay nakapangalan sa akin. Kung gusto ninyong tumira dito ni Bea, sisingilin ko kayo ang upa ayon sa market price dito sa area. 828,000 bawat kwarto kada buwan. Dahil 3 kwarto ang gagamitin ninyo, kasama na ang kuryente, tubig, serbisyo, at pagkasira ng magamit, ibibilog ko na sa 680,000 kada buwan. Magbayad kayo en 2 buwang deposito at 1 buwang advance. Total na 82,040. Ay transfer ninyo ngayong gabi, gagawan ko kayo en pansamantalang kontrata sa upa, kung hindi, malaya kayong umalis sa bahay ko. Natahimik ang sala, tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Nakanganga si Aling Nena. Tinitiknan ako ni Marco na parang estranghero. Si Bea naman ay namula sa galit. Kakapalan ng muha mo. Sisingilin mo ang upa ang sarili mong biyanan. Tiningnan ko siya ng diretso. Naglakaslop na akong tumawag ng pulis noong may iligal na nagpalit ng susi ng bahay ko. Sa tingin mo, hindi ko kayang maningil ng upa? Namagitan ang pulis. Ayon po sa batas, kung ang tsondo na ito ay legal na pag-ari ni Ma'am Eliza, ang ginawang pagpapalit ng susi at pahadlang sa may-ari na pumasok ay hindi po tama. Mas mabuting pag-usapan niyo po ito ng maayos para maiwasan ang mas malaking gulo. Nanginginig sa galit si Aling Nena. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay para sampalin ako. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay niya sa akin, humakbang na ang pulis at pinigilan siya. Ma'am, kumalma po kayo. Nandito po kami. Bawal po ang pisikal na pananakit. Tiningnan ko ang kamay niyang napigil sa ere. Wala na akong takot. Dati, lagi akong yumuyuko sa harap ng estado niya bilang biyenan. Pero ngayong gabi, napagtanto ko, ang taong hindi ako itinuring na manugang ay hindi ko kailangang pilitin ang sarili kong maging mabuting manugang sa kanya. Tumingin ako kay Marco, ang boses ko'y kasing lamig ng yelo. Simula ngayon, sa bahay na ito, makakaroon ng malinaw na hangganan. Ang kung ano ang akin, huwag na kayong umasang magagalaw ninyo pa. Pakaalis nam nga pulis. Bumalot ang mabigat na katahimikan sa sala. Si Aling Nena ay nakaupo sa sofa. Ang muha ay pulang-pula sa galit. Si Bea ay naktaho sa likod ni Marco, ang kamay ay kinukuyom ang dulo ng damit, ngunit ang tingin sa akin ay puno pa rin ng pout. At si Marco, ang lalaking nangakong poprotektahan ako habang buhay, ay tinitingnan ako na parabang ako ang sumisira sa pamilya. Hindi na ako nagsalita. Pumasok ako sa aming kwarto. Inilabas ang gizangi maliit na smart lock na binili ko kaninang gapong, at ikinabit ito sa pinto ni aking silid. Pagkatapos, ikinabit ko rin ang isa pa sa pinto ng study room, kung saan nakatago ang aking laptop, mga kontrata, dokumento ng bahay, at lahat ng ebidensya. Sinundan ako ni Marco, ang boses niya ay nagpipigil ng galit. Eliza, ang ginagawa mo ay parang ginagawa mong boarding house ang bahay natin. Hindi ako lumingon. Hindi, ginagawa ko lang na bahay ko ulit ang bahay ko. Natigilan siya, binuksan ko ang ref. Inilipat ang lahat ng pagkain na binili ko gamit ang sarili kong pera sa isang malaking estante, at kinabitan ng maliit na lock ang hawakan nito. Ang imported na karne, sariwang gatas, prutas, at pagkain ni Enzo ay mayos na nakasalansan sa likod ng malamig na lock. Nang makita iyon, tumayo si Aling Nena. Nilok mo ang ref. Gusto mong magutom ang biyenan mo? Isinara ko ang pinto ang ref at tiningnan siya. Hindi ko nilok ang ref. Nilok ko lang ang parte ko. Kung gusto ninyong kumain, utusan ninyo ang anak ninyo na bumili. May anak naman kayong mapagmahal, di ba? Sarkastikong nagsalita si Bea. Grabe ka naman magbilang, ate. Pati pakain, pinaghihiwalay pa. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Naalala ang mapanahong suot niya ang roba ko, ginagamit ang face cream ko, at kinukuha ang kwintas ko. Tama. Simula ngayon, magiging napakakalkulative ko. Kasi noong hindi ako nagbibilang, inakala ninyong tanga ako. Walang nakasagot. Nang gabing iyon, dinala ko si Enzo para matulog sa aking kwarto.
Niyakap ako ng bata ng mahigpit at bumulong. Mama, galit po ba si Tita Bea at si Lola sayo? Hinaplos ko ang kanyang buhok, parang may bumara sa lalamunan ko. Ayokong magtanim ng galit sa puso niya, pero hindi ko rin siya maaring turuan na makunwari sa harap ng kasamaan. Anak, hindi lahat ng tumatawag sa ating pamilya ay marunong magmahal. Pero tandaan mo, palagi kang poprotektahan ni Mama. Tumango siya at yumakap sa akin. Mula sa sala, naririnig ko ang ngabulong at mura ni Aling Nena, ang pagbagsak ng pinto ni Bea, at ang mga yabak ni Marco na pabalik-balik na parang isang hayop na nakakulong. Kakatwa, pero wala na akong naramdamang takot. Ang pader na itinayo ko ngayong gabi ay hindi lang malok sa pinto, kundi ang huling hangganan sa pagitan ko at sa kanila. Kinabukasan, maaga akong gumising at nagluto nga almusal para sa aming dalawa. Ang amoy ng butter, itlog, at mainit na gatas ay kumalat sa dining area. Si Enzo ay masayang kumakain ng kanyang egg sandwich. Ipinaktimpla ko siya ng gatas at naktimpla na kape para sa akin. Wala pang 5 minuto, isa-isang lumitaw ang 3 miyembro ng pamilya. Tiningnan ni Aling Nena ang mesa at mayabang na sinabi, "Ipagluto mo ako ng isang ganyan." Hiniwa ko ang itlog sa aking plato at mahinang sumagot, "Para lang sa akin at sa anak ko ang niluto ko." Hinampas niya ang mesa. "Anong klaseng manugang ka? Kumakain ka mag-isa habang nakatingin ang biyenan mo?" Nag-angat ako ang tingin. "Sinabi niyo po kahapon na bahay ito ang anak ninyo. Kung ganun, utusan ninyo ang anak ninyo na magluto para sa inyo." Umupo si Marco. Madilim ang kanyang mukha. "Eliza, huwag kang sumobra. Matanda na si nanay." Ibinaba ko ang aking kubyertos at tiningnan siya ng diretso. "Matanda ka na. Matanda na rin ang kapatid mo. Walang baldado sa pamilyang ito. Kung gusto ninyong kumain, magluto kayo o bumili. Hindi ko kayo pinipigilan." Tiningnan ni Bea ang plato ni Enzo. Ang boses niya ay sarkastiko. "Wow, ang sarap naman ng kinakain ni Enzo." Ang tita niyang may sakit, walang pumapansin. Huminto sa paknguya si Enzo at tiningnan siya. "Hindi ka naman po may sakit, tita. Kaya mo ngang sumayaw." Agad na sumimangot ang mukha ni Bea. Halos matawa ako ngunit pinanatili ang kalmadong ekspresyon. Kahit isang 4 na taong gulang ay nakikita ang katotohanan, pero ang nga matatanda sa bahay na ito ay sadyang nagbubulag-bulagan. Nang hapong iyon, pak-uwi ko galing trabaho, naamoy ko ang matinding sunog. Sa kusina, ang imported na cast iron pot ko na nakakahalaga ng higit 8,000 ay ginagamit ni Aling Nena para magpakulo ng maitim at mabahong herbal na gamot. Umapaw ang tubig sa kalan, nag-iwan ng sunog na marka. Ang puting marmol na countertop na iningatan kong ilang taon ay puno na ngayon ng madilaw na mansa. Nakatayo si Bea sa tabi niya, nakatakip ang bibig habang nakangiti. Nagpapakulo si nanay ang gamot para sa akin. "Ate, sorry, ha, medyo matapang lang talaga ang amoy ang mabisang gamot." Hindi ako nagalit. Inilabas ko ang aking cellphone. Kinunan ng litrato ang bawat sulok ng kusina, bawat mansa, bawat nasirang bahagi ng kaldero. Kumunot ang nuni Aling Nena. "Anong pinipicturan mo diyan?" Itinago ko ang cellphone. Kinukunan kong ebidensya ang pagsira sa ari-arian ko. Yang kaldero, 50-100 ribu. Ang pagpapaayos ang marmol na to, hindi bababa sa 20 ribu. Idadagdag ko yan sa babayaran ninyo. Nawala ang ngiti ni Bea. Lumabas si Marco mula sa sala. "Eliza, huwag mong lahatin ng pra ang lahat ng bagay." Tiningnan ko ang kusinang dating lugar kung saan ako nagluluto nga pagkaing puno ang pag-asa para sa pamilyang ito. Ngayon, ito'y isang tambakan ng gulo at baho. Sa loob ng puso ko, isang napakalinaw na desisyon ang nabuo. Sige, kung gusto ninyong gawing larangan ng digmaan ang bahay ko, hindi na ako titira dito. Bukas, dadalhin ko si Enzo sa bahay ng magulang ko. Kung anong gusto ninyong lutuin, sirain, o gawin, bahala kayo. Pero bawat sirang gamit, bawat sentimong gagastusin ninyo, itatala ko lahat. Natigilan si Marco. "Aalis kang bahay?" Hinigit ko ang isang maleta mula sa kwarto. Malamig ang boses ko. "Hindi. Inilalayo ko lang ang anak ko sa isang lugar na hindi na malinis at ligtas." Kinabukasan, dinala ko si Enzo palayo sa Tondo habang hindi pa gaanong mainit ang sikat ng araw sa Maynila. Yakap-yakap ng bata ang kanyang teddy bear sa likod na upuan. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa bintana ng ika-18 palapak, na parabang takot na magbago ang isip ko at bumalik. Nakita ko siya mula sa rearview mirror. Kumirot ang puso ko. Dapat sana'y puno ang tawa ang kanyang kabataan. Mangga-umagang inihahanda ng ina ang kanyang bag at manggagabing may amoy ngang mainit na sopas. Hindi manggapag-away, tingin ng pagkamuhi, at amoy ngang pinakuluang damo. Mahinang nagtanong si Enzo, "Mama,
Saan po tayo pupunta? Nilambingan ko ang aking boses. Pupunta tayo sa bahay nila lolo at lola ng ilang araw. Malawak ang hardin doon, may puno ng balimbing. At may lolo kang magbabasa ang kwento para sayo. Sandaling natahimik ang bata. Saka sinabi, gusto ko po tumira kasama si mama. Kahit saan po, basta kasama si mama. Dahil sa pangungusap na iyon, nanlabo ang aking mata. Hinikpitan ko ang hawak sa manibela, nangangako sa sarili na hindi magpapatinag. Puwede akong mawalan ng pagsasama, mawalan ng 10 taong pasensya. Pero hindi ko hayaang mawalan ng pakiramdam ng seguridad ang anak ko. Ang bahay nga magulang ko ay nasa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Hindi marangya, ngunit laging malinis at mainit. Pagkakita pa lang sa pagintong ng kotse ko, tumakbo na palabas ang nanay ko. Nakita niya ang maleta, ang pagod kong muha, at si Enzo na nagtatago sa likod ko. Agad na namula ang mata ni inay. Ano na namang tiniis mo, anak? Sa isang pangungusap na iyon, ang pader na sinubukan kong itayo nitong manakaraang araw ay halos gumuho. Hindi ako umiyak sa harap ni Marco, ni Aling Nena, at ni Bea. Pero nang ilagay nanay ko ang kamay niya sa balikat ko, parang may bumara sa aking lalamunan. Dadalhin ko muna si Enzo dito ngang ilang araw. Nay, hindi na malinis ang bahay doon. Lumabas ang tatay ko mula sa loop. Marami ng puti ang kanyang buhok, ngunit tuwid pa rin ang kanyang likod. Hindi siya maraming nagtanong. Binuhat lang niya ang maleta ko papasok, saka bumaling sa akin. Pumasok muna kayo. Kumain kayo ng mainit na lugaw. Saka ka na makuwento. Ang almusal na iyon ay lugaw na gawa ni inay. Simple ngunit napakasarap na naubos ni Enzo ang isang buong mangkok. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagkukunwaring sakit ni Bea. Ang pagprotekta ni Marco. Ang ninakaw na kuwintas hanggang sa pagpapalit nila ng susi at pagdadala sa biyenan ko para angkinin ang bahay. Habang tumatagal ang kwento ko, tumitigas ang mukha ni Itay. Nang sabihin kong gusto ni Aling Nena na hawakan ang aking sahot, hinampas niya ang mesa. Sobra na yan, Eliza. Sa pagkakataong ito, hindi ka na pwedeng magparaya. Hinawakan ni inay ang aking kamay, nanginginig ang boses. Matagal ko nang nakikitang putlain ka, pero lagi mong sinasabing okay ka lang. Ang pag-asawa ay hindi para gatasan ng buong pamilya ng asawa mo. Mayroon ka pang ama at ina, may bahay kang uwian. Huwag mo nang akuin lahat mag-isa. Yumuko ako. Sa wakas, tumulo ang luha sa likod ng aking kamay. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil matapos ang matagal na pagpilit sa akin na maging maunawain, sa wakas ay nakahanap akong lugar kung saan pinahihintulutan akong mapagot. Nang hapong iyon, hinayan kong maglaro si Enzo kasama ang kanyang lolo at pumasok ako sa dati kong kuwarto. Lahat ay pareho pa rin. Ang estante ng libro, ang study table, ang graduation picture ko. Binuksan ko ang laptop at sinuri ang CCTV recording sa chondo. Sa screen, nakakagulo ang pamilya ni Marco. Hinaluhok ni Aling Nena ang nga aparador para mahanap ngang pagkain ngunit hindi mabuksan ang nga nakalok. Si Bea ay nakahiga sa sofa, iritableng nag-order ng pagkain online. Si Marco ay nakatayo sa gitnang sala, isang kamay sa cellphone, ang isa ay sinasabunutan ang sariling buhok na parang isang taong nasukol. Isang araw pa lang nawala ako. Ipinakita ng bahay na iyon ang tunay nitong anyo, isang magulong pugat. Inipon ko ang ma-recording kung saan dinumihan nila ang kusina. Sinubukang buksan ang maaparador, at minumura ako dahil hindi mabuksan ang pinto ng aking kwarto. Nang gabi, nakatanggap akong tawag mula kay Marco. Sa pagkakataong ito, hindi siya sumisiga. Ang boses niya ay malumanay. Eliza, dinala mo talaga ang anak natin sa mga magulang mo. Kung may problema, pwede namang pag-usapan. Dahil sa ginagawa mo, nalulungkot si nanay. Tiningnan ko ang CCTV recording kung saan nakaupo ang nanay niya sa sofa ko. Kumakain ng butong pakwan habang walang tigil sa pagmumura sa akin. Marco, tumawag ka ba para humingi ng tawad o para utusan akong bumalik at pagsilbihan kayo? Natahimik siya. Alam kong galit ka, pero isipin mo rin ang pamilya. Nandito na si nanay. Kung alis ka basta-basta, anong sasabihin ng nga tao? Sumagot ako, ang ibang tao ay hindi nabubuhay para sa akin. Hindi rin sila ang nagbabayad ng hulog sa chondo na yon. Nagsimula ng mawala ng pasensya ang kanyang boses. Huwag mong laging pag-usapan ang pera. Oo, nakapangalan sa'yo ang chondo, pero asawa mo ako. Nakikihulog din ako diyan ng ilang taon. Kung magpapuloy ka ganito, ipapakumpute ko sa abogado ang parte ko. Nang marinig ang pangungusap na iyon, ang puso ko ay hindi na nasaktan, nanlamig na lang. Sa wakas, sinabi na rin niya, hindi ang asawa, hindi ang anak, hindi ang pamilya. Ang pinakakinatatakutan niyang mawala ay ang chondo na iyon.
Kalmado akong sumagot. Sige, kung ganun, ma-computer tayo. Pagkababa telepono, binuksan ko ang aking mga contact at hinanap ang numero ni Ati Santos, isang senior sa Universidad ng Gayo na isang abogado na dalubhasa sa annulment at ari-arian. Nagpadala akong mensahe, Santos, kailangan kong konsultasyon tungkol sa annulment, hatian ng ari-arian, at child custody. Mayroon akong CCTV recording, voice recording, patunay ngang maga-transfer, at dokumento ngang pagmamay-ari ngang bahay. Wala pang 5 minuto, nakreply siya. Itago mo lahat ng ebidensya. Simula ngayon, huwag kang pipirma ng kahit ano. Makita tayo bukas. Ibinaba ko ang cellphone. Tiningnan si Enzo na mahimbing na natutulog sa tabi ng nanay ko. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala akong narinig na akusasyon, walang kalansing ng maplatong ibinabato, walang tumatawag sa pangalan ko para utusan. Narinig ko lang ang regular na pahinga ng aking anak at ang unti-unting pagkalma ng tibok ng aking puso. Pero alam kong ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating. Kapag napagtanto ni Marco na hindi na ako ang babaeng kaya niyang takutin gamit ang salitang pamilya, siguradong mas malakas siyang aatake. Kinabukasan, nakipakita ako kay Ati Santos sa isang tahimik na cafe malapit sa kanyang law firm. Ganun pa rin siya tulad ng naalala ko. Kalmado, hindi ganong nagsasalita, ngunit napakatalas ng tingin. Inilapak ko ang isang folder sa harap niya na naglalaman ng titulo ng tsondo, madetalya ng gastos, malitrato ng nasirang kusina, ang video ni Bea na nakukunwaring may sakit, ang video ni Bea na pumapasok sa kwarto at kinukuha ang kuwintas, at ang recording kung saan pinoprotektahan siya ni Marco. Sinuri ni Ati Santos ang bawat pahina ng maingat. Habang tumatagal siyang tumitingin, lalong nanlalamig ang kanyang muha. Eliza, ang paghahanda mo ay mas mahusay kaysa sa maraming tao. Simula ngayon, ang pinakamahalaga ay huwag mo na silang harapin gamit ang emosyon. Sa tuwing gagawa silang gulo, ay record mo, kunan ng litrato, itago ang ebidensya. Tungkol sa annulment, malaking bentahe ang tsondo na binili bago ang kasal at nakapangalan sa iyo. Pero kung mapapatunayan ni Marco na nakikihulog siya, magkakaroon ng away, kailangan nating kalkulahin ito ng mabuti. Tumango ako, naintindihan ko, ayokong agawin ang hindi sa akin, pero ang sa akin, hindi ko hahayaang agawin nila. Tiningnan ako ni Ati Santos, bumigat ang kanyang boses. Tungkol sa custody ni Enzo, mayroon kang matatak na trabaho at tirahan, at suportang ang pamilya. Malakas na puntos yan, pero kailangan mong mag-ingat. Pwede nilang gamitin ang bata para i-pressure ka. Nang marinig iyon, nanikip ang dibdib ko. Hindi ako takot mawalan ng pera o muka, pero ang isiping isasali ng pamilya ni Marco ang anak ko sa digmaang ito, nanlamig ang aking dugo. Pagkalis sa law firm, dumiretso ako sa isang maliit na sanglan sa isang eskinita sa Quiapo. Ang address ay nakuha ko mula sa isang litratong aksidenteng naipadala ni Bea sa isang kaibigan sa isang lumang group chat na na-recover ko mula sa cellphone ni Marco. Ipinagyabang niya noon na mayroon siyang lugar kung saan mabilis niyang naipapalit sa pera ang magagamit. Ipinakita ko ang litrato na kuwintas sa may-ari na pawn shop. Nung una, nakunwari siyang walang alam, pero nang ipaliwanag kong ito ay personal na ari-ariang ninakaw at mayroon akong recording, agad nagbago ang kanyang ugali. Wala pang 10 minuto, inilabas niya ang isang maliit na velvet na supot mula sa kahadiyero. Nasa loop nito ang kuwintas ng nanay ko, malamig at tahimik, na parabang kalalampas lang sa isang kahihiyan. Sabi ang babaeng nakdala dito, sa kanya raw. Isinangla ng 70,000, sabi niya. Hinawakan ko ang supot, kalmado ang boses ko. Maari po bang bigyan ninyo akong kopya ng resibo ng sangla, photocopy ng ID ng naksangla, at ang CCTV recording noong transaksyon. Tutubusin ko po ang kuwintas ngayon. Ang iba pa, abogado ko na po ang bahala. Nang hawakan kong muli ang kuwintas, hindi ako nakaramdam ng saya. Lalong nanlamig ang puso ko. Ang regalong bigay ng nanay ko sa araw kasal ko, na dating simbolong panalangin para sa aking kaligayahan, ay isinanglang ang hipak ko na parang isang bagay na walang halaga. At ang asawa ko, alam niya pero nanahimik lang. May galamat na hindi kailangan ng malakas na tunog. Ngunit kapanakalamat na, hinding-hindi na may babalik sa dati. Nang hapong iyon, nakatanggap akong mensahe mula sa isang kamag-anak ni Marco. Sa darating na weekend, magdaraos daw ang kanilang pamilya ng isang handaan para sa kaarawan ng kanilang lola sa isang restaurant sa Green Hills. Darating daw ang lahat ng kamag-anak. Ang mensahe ay parang formalidad lang, pero alam kong isang patibong iyon. Gusto nilang dumating ako para piliting humingi ng tawad sa harap ng lahat.
O para man lang umiyak si Aling Nena at ikuwento ang mga kasalanan ng kanyang manugang. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal, saka nagpadala ng isang linya kay Ate Santos. Gusto kong tapusin ang issue ng kwintas sa event na iyon. Agad na tumawag si Ate Santos. Sigurado ka? Tiningnan ko ang kwintas sa ibabaw ng mesa. Nandun pa rin ang ukit ng pangalan ko, ngunit ang tiwala ko ay wala na. Sigurado, napakahalaga sa kanila ang kanilang imahe. Kung ganun, ibabalik ko ang katotohanan sa lugar kung saan pinakamaraming tao. Sa araw ng handaan, nagsuot ako ng isang simpleng itim na bestida, manipis na makeup, at maayos na nakapusot na buhok. Hindi ko dinala si Enzo. Pagpasok ko sa restaurant, 10-10 pares ng mata ang agad na napatingin. Si Aling Nena, na nakaupo sa gitna ang pangunahing mesa, ay agad na nagtaas ang boses nang makita ako. Aba, dumating din ang paboritong manugang. Akala ko yumaman na't nakalimutan na ang pamilya ang asawa. Si Bea ay nakaupo sa tabi niya. Makapal ang kanyang makeup. May suot siyang pekeng kumikinang na kuwintas. Nang makita ako, bahagya siyang nagulat, ngunit mabilis na yumuko at nakunwaring mahina. Nilapitan ako ni Marco, ibinaba ang boses. Ngayong nandito ka na, umayos ka, mahalaga ang araw na to para kay Lola. Tiningnan ko siya. Nandito ako para ibalik ang katotohanan sa pamilya mo. Sakto para sa araw na lahat ay nakakatipon. Pagkasabi niyon, humakbang ako. Sa gitna ng gabulungan, inilapak ko ang velvet na supot, ang resibo ng sangla, at ang litrato mula sa CCTV sa ibabaw ng mesa. Ang boses ko'y sapat na marinig ng lahat. Tito, tita, mapinsan, at mga kamag-anak, may isa lang akong gustong sabihin ngayon. Ang kuwintas na regalo ng nanay ko sa araw ng kasal ko ay kinuha ng walang pahintulot and hipak kong si Bea mula sa aming kwarto, at isinangla sa halagang 27,000. Mayroon akong video recording sa bahay, resibo ng sangla, at patunay ng transaksyon. Nandito ako hindi para makipag-away, kundi para magtanong sa harap ninyong lahat, paano ibabalik ng pamilyang ito ang aking dangal? Natahimik ang buong lugar. Namutla ang mukha ni Bea. Tumayo si Aling Nena, naninirang purika. Binuksan ko ang aking cellphone at ipinakita ang recording kung saan hawak ni Bea ang kuwintas sa harap ng salamin. Biglang sumugot si Marco para agawin ang cellphone, ngunit lumitaw na sa likod ko si Ate Santos. Itinaas niya ang kanyang ID bilang abogado. Malamig ang kanyang boses. Pakiusap, kumalma ang lahat. Kung may anumang hahadlang o sisira sa ebidensya, direkta kaming makikipag-ugnayan sa mga autoridad. Agad na napayak si Bea. Ngunit ang kanyang pagiyak sa pagkataong ito ay hindi na nakakuhang awa. Tiningnan ko siya at sinabi ng may diin, humingi kang tawad sa publiko. Ibalik mo ang perang pinantubos ko at lahat ng ginastos mo. Kung hindi, pagkatapos ng event na ito, sa presinto tayo magkikita. Ang maingay na restaurant ay naging malamig, na parabang dinaanan ng nagyayalong hangin. Ang tawanan at kwentuhan kanina ay nawala, at tanging ang kalansing ng makubiertos at ang hirap na pahinga ni Bea ang natira. Nahanap siya ang kakampi sa paligid, ngunit ang mamukha nga kamag-anak na kanina'y sumisisi sa akin ay umiwas na ngayon sa kanyang tingin, nakalatak na ang ebidensya. Walang sinuman ang makapagpapatuloy na magbulak-bulagan. Sinubukan pa ring ipagtanggol ni Aling Nena. Baka hiniram lang niya at nakalimutan. Pamilya naman kayo, bakit kailangang ituring na parang magnanakaw? Tumingin ako sa kanya. Kalmado ang boses ko, ang pahiram ay nangangailangan ng pahintulot. Ang pagkuha mula sa pribadong kuwarto at pagsangla sa halagang 62,000 ay hindi tinatawag na pahiram, dahan-dahang inilapak ni Ate Santos sa mesa ang kopya ng resibo ang sangla, kumpleto sa pirma at photocopy ng ID ni Bea. Doon na hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Tumingin siya sa kapatid at umungol, Bea, humingi kang tawad sa ate mo. Nag-angat ng ulo si Bea, umagos ang luha. Kuya Marco, bakit pati ikaw, pinipilit ako? Kailangan ko lang naman ng pera kaya naisangla ko pansamantala. Ibabalik ko rin naman sana. Tiningnan ko siya. Wala na akong awa. Kailangan mo ng pera pro nakakabili ka ng makeup, nag-order ng mamahaling pagkain, at nayayabang ng marangyang buhay sa social media. Kailan mo balak tubusin? Kapag patay na ako at wala nang maniningil? Dahil sa pangungusap na iyon, namutla si Bea. Isang mas matandang tiyahin sa pamilya ang napabuntong hininga. Tama na, Bea. Kung mali, humingi kang tawad. Kapag umabot to sa pulis, buong pamilya ang mapapahiya. Sa wakas, sa ilalim ng 10-10 pares ng mata, tumayo si Bea. Yumuko siya,
Ang kanyang nga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti. Sorry, ate. Hindi ko dapat kinuha ang kwintas mo at isinangla. Hindi ako agad sumagot. Hinayaan kong tumagal ang katahimikan ng ilang segundo, sapat para ang pahingi niya ng tawad ay bumaksak sa gitna ng restauran na parang isang sampal sa kanyang kayabangan. At ang pera? Mabilis na sumagot si Marco. Ita-transfer ko mamaya ang tugang palit 70,000 na pinantubos mo. Yung tungkol sa gastos sa 6 na buwan, pag-usapan natin sa bahay. Ngumiti ako ng malamig. Wala nang pag-usapan pa. Ang deadline ay kahapon ng alas 6. Ngayon, pera lang o police report ang tatanggapin ko. Idinagdak ni Ate Santos. Bukod sa prang pinantubos, mayroon ding gastos sa pamumuhay na ginugol ni Binibining Bea sa ilalim ng dahilan ng pekeng sakit. Kung walang kasunduan, magsasampa kami ng kasong sibil, kasama na ang partikular na kaso para sa pagkuha at pagsanglan ng ari-arian. Mas mabuting isaalang-alang ng pamilya ang posibleng criminal charges. Napaupo si Bea sa kanyang upuan. Nanginginig sa galit si Aling Nena ngunit hindi na naglakaslop na sumigaw. Tiningnan ako ni Marco nang may halong putat takot. Saka inilabas ang cellphone at nag-transfer ng pera sa harap ng lahat. Ilang sandali, tumunog ang cellphone ko, nakakatanggap ng transfer na 70,000 para sa pagtubos ng kwintas at isa pang 200,000 bilang paunang bayad sa magastusin. Tiningnan ko ang manumero sa screen, hindi masaya, hindi rin malungkot, hindi ito tagumpay. Ito ay maliit na bahagi lamang ng hindi dapat nawala sa akin. Bago umalis sa restaurant, sinabi ko kay Marco, simulang gayong, ang nachichirangutang, ay abogado ko na ang manininjo. Huwag ka nang tatawag at aarting parang asawang sinaktan. Hindi bagay sayo ang papel na yan. Hinawakan ni Marco ang aking pulso. Ang boses niya ipaos. Eliza, kailangan ba talagang ganito kalupit? 10 taon tayong kasal. Tiningnan ko ang kamay niya sa aking braso. Ang kamay na humawak sa akin sa altar, na nangakong bubuo kami ng tahanan. Ngunit ang parehong kamay na iyon ang naktago, nakprotekta, at nagtulak sa akin sa posisyon kung saan ginatasan ako ng buong pamilya niya. Hinila ko ang aking braso, ang 10 taon na yon, bayat na. Lumabas akong restaurant. Hinipa ng hangin ng habi ang aking mukha, na nakpaka ng aking isipan. Akala ko pagkatapos ng gabing iyon, titigil na si Marco, ngunit minalit ko ang kanyang kasakiman. 2 araw ang lumipas, tumawag sa akin si Ate Santos. Seryoso ang kanyang boses. Eliza, kasi siyasat ko lang sa mga transaksyon na ipinadala mo. May isang savings account na nakapanggalan sa nanay mo, pero lahat ng pondo ay galing kay Marco, halos ay lahat 2 milyon lahat. Bukod pa diyan, may 0.5 milyon na na-withdraw para pambayad ng down payment sa isang kondo sa Quezon City. Ang bumili ay si Bea. Nakatayo ako sa gitna ang opisina, nanlalamig ang kamay na may hawak sa cellphone. Kaya pala ang tsondo ko ay pansamantalang hintuan lang sa kanilang plano. Hinayaan nilang makunwaring may sakit si Bea para manirahan sa bahay ko, kumain at gumamit ngeng gamit ko, habang ang pera ni Marco ay palihim na iniipon para ibili ngeng bahay ang kapatid niya. Huminga ako ng malalim. Sapat ba ang ebidensya, attorney? Matatak na sumagot si Ate Santos. Sapat na para humingi ng patas na hatian ng conjugal properties. Kung magmamatigas pa si Marco, ito ang magiging pamatay na suntok. Tumingin ako sa siyudad mula sa bintana. Siksikan pa rin ang trapiko. Ang mailaw ay parang makislap ng apoy. Sa puso ko, nawala na ang huling hiblangang pag-alinlangan. Nagpadala ako ng mensahe kay Marco, magkita tayo mamayang gabi. Pag-usapan natin ang annulment. Nakipagkita ako kay Marco sa isang cafe sa Makati na may pribadong silid, sapat na tahimik para pag-usapan ang mabagay na hindi na may babalik. Pagdating ko, nakaupo na siya. Sa harap niya ay isang tasangang itim na kape na hindi pa nagagalaw. Paulit-ulit niyang inikot ang singsing sa kanyang daliri. Muha siyang pagod, may tumutubong balbas, at namumula ang nga mata. Kung ito ang dating ako, sapat na ang makita siyang ganyan para lumambot ang puso ko. Tatanungin ko ang sarili ko, sumobra ba ako? Pero ngayon, pumasok ako sa silid, isinara ang pinto, at umupo sa harap niya na may malamig na puso. Tinitigan ako ni Marco, paus ang boses. Eliza, ayokong makipaghiwalay. Alam kong tensyonado ang mga nakaraang araw. Mali sila nanay at Bey, pero aling pamilya ba ang walang problema? 10 taon tayong kasal, itatapon mo lang ba? Inilapak ko ang aking bag at kalmadong sumagot, ang nagtapon ng paksasamang ito ay hindi ako, kundi ikaw. Mula nang protektahan mo si Bea nang kunin niya ang kwintas ko, mula nang hayaan mong palitan ng nanay mo ang susingang bahay ko,
mula nang palihim kang nag-ipon para ibili ngang bahay ang kapatid mo. Mabilis na nagbago ang mukha ni Marco. Tinitigan niya ako ng matalim. Sinusubukang hulaan kung gaano karami ang alam ko. Saan mo narinig ang sismis na yan? Wala akong para ibili si Bea ngang bahay. Baka si nanay ang humanap ngang paraan. Binuksan ko ang aking folder, inilabas ang kopya nga makatransaksyon na inihanda ni Ate Santos, at itinulak sa kanya. Bawat transfer mula sa payroll account ni Marco papunta sa account ni Aling Nena, bawat cash withdrawal, bawat patunay ng down payment sa kondo sa Quezon City, lahat ay malinaw na nakalimbag. Nakita ko siyang nagbabasa, nakita ko ang pawis na namumuo sa kanyang sentido, nakita ko ang maskarang mabuting asawa, mapagmahal na anak, at maalagang kapatid na unti-unting nabibitak. Marco, hindi na ako ang babaeng kaya mong lokohin. Kinuyom niya ang papel. Nagsimulang manginig ang kanyang boses. Gusto ko lang tulungan si Bea na makaroon ng disenteng tirahan. Kapatid ko siya. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pera ko naman yun. Tumawa ako ng sarkastiko. Pera mo na kinita sa loop ng ating pagsasama, habang ang gastusin ng pamilya, gamot ng kapatid mo, pagkain ng nanay mo, at tuition ng anak natin ay halos ako lahat ang sumasagot. Nagtabi ka nga halos 52 milyon at ginamit ang 50,000 milyon para sa down payment ang bahay ni Bea. Pero hinayaan mo pa rin siyang makunwaring may sakit at makitira sa bahay ko ang 6 na buwan. Tinatawag mong pagtulong sa kapatid, pero ang tawag ko diyan ay paglihis ng ari-arian sa likod ng asawa. Natahimik si Marco. Ang kanyang katahimikan ay hindi na pagsisisi, kundi pagkalkula. Nakikita ko na ng malinaw. Ang lalaking ito ay hindi takot na mawala ako, takot lang siyang mawalan ng pera, bahay, at ang magandang imahe na itinayo niya sa loob ng 10 taon. Pakaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang kanyang boses. Eliza, anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang. Paalisin ko sila nanay at Bea, ibabalik ko ang pera mo. Pwede tayong magsimula ulit, maliit pa si Enzo, kailangan niya nga ama. Nang marinig ang pangalan ng anak ko, kumirot ang dibdib ko. Ngunit pinanatili kong kalmado ang aking boses. Kailangan ni Enzo ng mabuting ama. Hindi isang ama na nagtuturo sa kanyang anak na ang mga babae sa bahay ay pwedeng gamitin at sigawan para manahimik. Nag-angat ng ulo si Marco, namumula ang mga mata. Sobra naman yang sinasabi mo. Hindi kita sinaktan, hindi ko pinabayaan ikaw at ang anak mo. Dahil lang sa pera, itutulak mo ako sa pader. Tinitigan ko siya ng matagal. Para sa kanya pala, ang isang pagsasamang walang pisikal na pananakit ay isang biyaya na. Samantalang ang kasinungalingan, pang-iinsulto, pagnanakaw, at pagtataksil sa tiwala, lahat iyon ay problema lang sa pera. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ate Santos, dala ang isa pang folder. Natigilan si Marco. Nagdala kang abogado. Sumagot ako, Dahil simulang gayon, hindi na ako makikipag-usap gamit ang damdaman. Umupo si Ate Santos sa tabi ko, propesyonal ang kanyang boses. Mr. Marco, naghanda kami ng 2 opsyon. Una, annulment by mutual consent. Ang custody energy bata ay mapupunta kay Ma'am Elisa. May obligasyon kang magbigay energy sustento. Ang tsondo sa BGC ay personal na ari-arian ni Ma'am Elisa, hindi mo ito hahabulin. Ang prang inilipat mo sa iyong ina at kapatid ay o-auditin at ang bahaging conjugal property ay dapat ibalik. Pangalawa, dadalhin natin ito sa korte, kasama na ang pahingingang klarifikasyon sa lahat ng daloy ng pera, kabilang ang down payment sa kondo ni Bea. Hinampas ni Marco ang mesa. Huwag niyo akong takutin. Nakikihulog din ako sa kondo na yan ng ilang taon. Hindi yan pwedeng sabihin kanya lang. Kalmadong inabot ni Ate Santos ang isa pang papel. Na-compute na namin ang kontribusyon ninyo. Kung ipaglalaban, isa sa alang-alang ito ayon sa batas. Pero kasabay nito, ang conjugal funds na ginamit ninyo para sa interes ng inyong pamilya ay hahabulin din para ibalik. Pag-isipan ninyong mabuti kung aling halaga ang mas malaki. Namutla ang mukha ni Marco. Alam kong naiintindihan niya. Habang tumatagal sa korte, mas maraming tinatago niya ang mabubunyag. Habang mas nagpupumilit siya sa tsondo, mas kailangan niyang ipaliwanag ang perang nawala sa loop ng maraming taon. Inilabas ko ang isang nakaprint na kasunduan at inilapak sa harap niya. Marco, pirmahan mo to. Ibalik mo ang kapayapaan para sa akin at para kay Enzo. Kung may natitira ka pang kabutihan, huwag mong gawing maduming giyera ang hiwalayang ito. Tiningnan niya ang ballpen sa mesa, saka ako. Sa kanyang mga mata, may halong pakiusap, galit, at kawalan ng magawa. Ngunit hindi na ako ang babaeng lalambot sa tinging iyon. Umupo ako ng tuwid, tahimik na nahihintay.
Sa labas ng bintana, maingay pa rin ang siyudad. Ngunit sa loop ng malit na silit na ito, ang 10 taon ng aming pagsasama ay patungo na sa unang guhit ng tinta tungo sa katapusan. Matagal na tinitigan ni Marco ang kasunduan. Ang ballpen ay ilang sentimetro lang ang layo, ngunit nag-aatubili ang kanyang kamay na parabang isang tonelada ang bigat nito. Hindi ko siya minadali. Alam kong kinakalkula niya ang bawat posibilidad, bawat pagkakataong manalo o matalo, bawat pisong may lilitas niya. Ang isang taong sanay manalo sa pamamagitan ng paggamit ng awa ay mabilis magpapakita ng tunay na kulay kapag nahaharap sa itim at puti. Sa wakas, nagangat ng tingin si Marco. Kung pipirmahan ko to, hindi mo nadadalhin sa korte, di ba? Sumagot ako, kung tutuparin mo lahat ng napagkasunduan, hindi ko na kailangang palakihin. Pero kung guguluhin mo pa kami ni Enzo, lahat ng ebidensya ay gagamitin. Naktiim ang kanyang bagang. Ang lupit mo. Tiningnan ko siya ng kalmado. Hindi. Natuto lang akong protektahan ang sarili ko matapos ang 10 taon ng pagiging madaling apihin. Itinulak ni Ati Santos ang dokumento. Mr. Marco, pakibasa po ng mabuti ang bawat sugnay. Karapatan ninyong hindi pumirma. Ngunit kung hindi, ipagpapatuloy namin ang legal na proseso. Yumuko si Marco, binasa ang bawat linya. Sa tuwing humihinto ang kanyang mata sa sugnay tungkol sa pagbabalik ang perang inilipat niya sa kanyang ina at kapatid, lalong dumidilim ang kanyang muka. Nang dumating sa suknay na hindi niya lalabanan ang kastodi ni Enzo, nakangat siya ang tingin. Anak natin siya, sa anong basehan mo ako pinipilit na bitawan siya? Kalmado akong sumagot, hindi kita pinipilit na bitawan ang karapatan mo bilang ama. Puwede mo pa rin siyang makita ayon sa kasunduan, pero ako ang mag-alaga sa kanya araw-araw. Mula nang ipanganak si Enzo, sino ang nagdadala sa kanya sa doktor? Sino ang dumadalo sa parent-teacher meetings, nagbabayad ng tuition, at nagpupuyat kapag nilalagnat siya? Alam mo ang sagot, ipaglalaban mo ba ang custody dahil mahal mo siya, o para gawin siyang bargaining chip laban sa akin? Ang huling pangungusap na iyon ay nagpatigil sa kanya. Umiwas siya ng tingin. Ang kilos niyang iyon ay sagot na. Hindi niya talaga gustong alagaan si Enzo. Gusto niya lang gamitin ang bata para hilahin ako pabalik. Matapos ang halos kalahating oras ng katahimikan, sa wakay ay pumirma si Marco. Ang guhit ng kanyang ballpen ay madiin sa papel. Nanginginig at hindi pantay, para bang pumipirma siya sa sarili niyang hatol. Sinuri ni Ati Santos ang pirma, kinuha ang isang kopya, at malinaw na sinabi, ang susunod na hakbang, magsasampa ang makabilang panig ng petisyon para sa annulment by mutual consent. Habang nasa proseso, hindi pinahihintulutang ilayo ni Mr. Marco ang bata ng walang pahintulot. Hindi pinahihintulutang guluhin si Ma'am Eliza sa bahayng magulang niya, sa trabaho, o sa eskwelahan ng bata. Mapait na tumawa si Marco. Ang galing ng paghahanda ninyo. Ano? Tumayo ako at kinuha ang bag. Dahil nagbayad na ako ng sobrang mahal para sa aking kawalan ng paghahanda nun. Nauna akong umalis sa cafe. Pagdating sa parking, hinipan ng hangin ng gabi ang aking buhok, na nagpagaan ng aking mabalikat. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat sa isang pirma. Ang taong tulad ni Marco ay maaring umatras sa harap ng ebidensya. Ngunit ang kanyang pamilya ay siguradong hindi basta-basta bibitaw sa biktimang matagal na nilang tinitiktikan. Tama ang hinala ko. Kinabukasan, habang nasa meeting ako, tumawag ang guro ni Enzo. Tensyonado ang kanyang boses. Ma'am Eliza, may isang babae po na nagpapakilalang lola ni Enzo sa gate ng school. Gusto niya pong sunduin si Enzo. Hindi pa po namin pinapapasok dahil nakbilin na kayo. Pero gumagawa po siyang eksena. Agad akong tumayo. Nanlamig ang buong katawan ko. Inatake nga ni Aling Nena ang pinakamahina kong punto. Mabilis akong nagsalita. Ma'am, pakiusap, huwag ninyong ibigay si Enzo kahit kanino maliban sa akin o sa lolo't lola niya. Papunta na po ako. Kung magpapatuloy siya, pakitawag po ang security at pulis. Tinawagan ko ang tatay ko. Isang pangungusap lang ang sinabi niya. Huwag kang mag-alala. Malapit na ako sa school. Pagdating ko sa harap ng gate ng paaralan, nakita ko na mula sa malayo si Aling Nena na nakatayo sa gitna ng daanan, nakapamewang, at walang tigil sa paksiga. Lola niya ako. Walang modo ang manugang ko. Tinatago ang apo niya sa pamilya ang ama. Anong karapatan ninyong pagbawalan ako? Ilang magulang ang huminto para manut. Sinusubukang harangin siyang security. Nakatayo naman ang tatay ko hindi kalayuan. Seryoso ang mukha. Hindi siya nakipagtalo. Ibinigay lang niya ang authorization letter at statement ko sa guro. Nang makita akong bumabang kotse, agad akong sinugod ni Aling Nena. Eliza, ang sama mo. Gusto mong agawin ang apo ko.
Tumayo ako sa harap niya. Nagpapanatiling ligtas na distansya at binuksan ang voice recorder sa cellphone. Aling Nena, ipinapaalala ko po sa inyo. Wala kayong karapatang sunduin ang anak ko nang walang pahintulot. Kung magpapatuloy kayo sa paggawang gulo, tatawag akong pulis. Itinuro niya ang aking mukha, matinis ang boses. Akala mo dahil may praka, kaya mo nang gawin lahat? Sinasabi ko sa iyo, dalang apo ko ang apelyido ng pamilya namin. Wala kang karapatang ilayo siya. Humakbang ang tatay ko. Mabigat at matatag ang kanyang boses. Aling Nena, ang apo ko ay hindi isang bagay na pinag-aagawan. Kung talagang mahal siya ang pamilya ninyo, hindi ninyo hahayaang makita niyang ikinukulong ang sarili niyang ina sa labas ang bahay nito. Natigilan si Aling Nena. Akmang upo siya sa sahig para gumawan drama. Ngunit lumabas na ang principal kasama ang security. Paumanhin po ma'am. Kung patuloy po kayong manggugulo, mapipilitan kaming tumawag ng autoridad. Ang mga estudyante po ay ibinibigay lang namin sa mga autorisadong sundo. Tumingin sa paligid si Aling Nena. Walang kumampi sa kanya. Namula ang muha niya. Saka umalis ng may pagbabanta. Humanda ka. Hindi mananahimik ang pamilya namin. Tinitigan ko ang kanyang papalayong likod. Nananatiling malamig ang aking mga kamay. Inilabas ng guro si Enzo. Pagkakita sa akin, tumakbo siya at niyakap ang aking mga binti. Mama, nag-scream po si Lola. Natakot po ako. Yumuko ako at niyakap siya. Okay lang anak. Nandito si mama. Simula ngayon, wala nang basta-bastang susundo sa iyo. Nang gabing iyon, ipinadala ko ang lahat ng recording at litrato sa insidente kay Ate Santos. Mabilis siyang nag-reply. Ito ay matibay na ebidensya para protektahan ang custody mo. Habang mas gumagawa sila ng gulo, mas lumalakas ang posisyon mo. Tiningnan ko si Enzo na mahimbing na natutulog. Kumikirot ang puso ko ngunit lalo akong naging matatak. Pumirma na si Marco, ngunit ang pamilya niya ay hindi pa rin natauhan. Kung ganoon, lalabanan ko ang digmaang ito hanggang sa huli. Akala ko pagkatapos ng insidente sa paaralan, matatauhan na si Marco, ngunit minaliit ko ang kanyang kakayahang magpanggap. 2 araw ang lumipas, habang nahahapunan kami, walang tigil ang pag-vibrate ng cellphone ni inay. Binuksan niya ito at agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Kinuha ko ang cellphone. Isang post mula sa isang kamag-anak ni Marco. Litrato niya na nakahiga sa kama nga ospital, nakadextrose, na may caption na puno nga akusasyon. Isang mabuting asawa, pinilit ng asawa hanggang sa makasakit dahil lang sa pag-alaga sa ina at kapatid. Sa panahon ngayon, talo pala ng pra ang kasal. Natapos kong basahin iyon ng walang panginginig. Tanging isang malamig na pagkadiri ang gumapang sa aking dibdib. Kapag hindi manalo sa argumento, gagamit ng opinyon ng publiko. Kapag hindi mapanatili ang pera, arte bilang biktima. Pagkaraan ng ilang minuto, bumaha ang mga mensahe sa akin. May nagsasabing wala akong puso. May nagpapayo na isipin ko ang anak ko. At may nagsabing, huwag masyadong maging matapang ang babae, baka mawalan ng biyaya. Pinatay ko ang screen. Tinanong ako ni Itay, anong gagawin mo? Kalmado kong sinabi, dadalawin ko siya. Nag-alala si inay, pero umiling ako. Hindi ako mag-isa, kasama ko si Ate Santos. 1 oras ang lumipas, nasa pribadong ospital na ako kung saan nakakonfina si Marco. Pinili niya ang isang VIP room. Si Aling Nena ay nakaupo sa tabi niya, nagpupunas ng luha sa harap ng ilang kamag-anak. Nandun din si Bea, bumalik sa kanyang mahinang anyo. Pagpasok namin ni Ate Santos, natahimik ang lahat. Sumigaw si Aling Nena, may lakas ka pang ang loop na magpakita. Tingnan mo ang asawa mo, nakasakit dahil sayo. Tiningnan ko si Marco. Nakahiga siya, umiiwas ang tingin. Diretsahan kong tinanong, anong diagnosis ng doktor? Bago pa man makasagot si Marco, sumabat na si Aling Nena. Pagod siya, stress, mabilis ang tibok ng puso. Lahat yan dahil sa iyo. Inilapak ni Ate Santos ang isang papel sa mesa. Magalang ang kanyang boses. Katatawag lang po namin sa administration. Pumasok po si Mr. Marco para sa isang medical check-up package. Stable po ang vital signs niya at walang seryosong sakit. Kung patuloy pong magpapakalat ng maling impormasyon ang pamilya para sirain ang pangalan ni Ma'am Eliza, magsasampa po kami ng formal na reklamo. Biglang tumahimik ang silid. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong mag-artista pa. Binuksan ko ang folder na dala ko at inilatag ang mga kopya ng transaksyon sa mesa. Habang nandito na ang lahat, gusto ko ring linawin. Sa loob ng maraming taon, nag-transfer si Marco ng halos ala 2 milyon sa account ng biyenan ko.
1.5 milyon doon ay ginamit para sa down payment ng kondo ni Bea. Samantala, halos ako lahat ang sumasagot sa gastusin namin. Nagpanggap din si Bea na may sakit at tumira sa bahay ko ang 6 na buwan, na umubos ng mahigit 5,700,000 mula sa pera ko. Tumayo si Bea. Ate, huwag kang manira. Tumingin ako sa kanya. Gusto mo bang i-play ko ulit ang video na sumasayaw ka? Ang video na kinukuha mo ang kuwintas? O ang resibong sangla na nakapangalan sayo sa harap ng lahat? Nanigas si Bea. Nanginginig na itinuro ako ni Aling Nena. Binubunyak mo ang baho ang pamilya ang asawa mo. Hindi ka ba natatakot sa karma? Tiningnan ko siya. Mahina ang boses ko. Ang makasalanan ay yung nagpapalit ng susi ang bahay ng iba, kumukuha ng ari-arian ng manugang para ibigay sa sariling anak, at isinasali ang isang maliit na bata sa gulongang matatanda. Ibinabalik ko lang ang katotohanan sa lugar nito. Isang tiyuhin ni Marco ang napabuntong hininga. Tama na, Marco, kung ganito na, ayusin nyo na lang, habang lumalaki, lalong nakakahiya. Binuksan ni Marco ang kanyang mamata at tinitigan ako, wala nang damdamin, tanging put dahil nabisto ang kanyang kasinungalingan. Eliza, kailangan mo ba akong sirain ng ganito para lang masaya ka? Sumagot ako, hindi. Gusto ko lang ng malinis na hiwalayan. Ikaw ang pumili ng maruming paraan. Inilabas ni Ate. Santosang magapapeles se nega nulment. Mr. Marco, pumirma na po kayo sa kasunduan dati. Gayon, hinihiling naming pirmahan ninyo ito para maiwasan ang mas malaking pinsala. Kung hindi, itutuloy namin ang kaso gamit ang lahat ng ebidensya. Susunggaban sana ni Aling Nena ang mapapel, ngunit pinigilan siya ngang tiyuhin. Tama na. Tumingin si Marco sa paligid. Walang kumampi sa kanya. Ang mataong handa akong murahin kanina dahil lang sa isang post ay tahimik na ngayon sa harap ng mamalamig na ebidensya. Sa wakas, kinuha niya ang ballpen. Ang pirma niya ngayon ay mas mabigat kaysa dati. Kinuha ko ang mapapeles ng walang imik. Nang paalis na ako, narinig kong tinawag ako ni Marco. Eliza, magsisisi ka. Isang hiwalay na babay na may anak. Akala mo ba madali ang buhay? Huminto ako sa may pinto ng hindi lumilingon. Ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ko ay nung asawa mo ako. Pagkatapos nito, kahit ano pa, magiging mas madali na. Lumabas ako sa pasilyong ng ospital. Sa labas, dahan-dahang bumabagsak ang liwanag ng takip silim. Alam kong may proseso pa ang batas. Ngunit sa sandaling iyon, malinaw kong narinig ang tunog ng pakalas ng tanikala sa aking puso. 3 linggo ang lumipas. Nakita kami ni Marco sa korte. Umaga nun, umulan sa Maynila. Naksuot ako ang isang dark blue na bestida. Hinawakan ko ang folder na sinuri ni Ate Santos. Gusto akong samahan ng magulang ko, ngunit tumanggi ako. May mga pintong pinasok kong mag-isa nun, kaya gusto ko ring isara itong mag-isa. Huli si Marco ng 10 minuto. Mas payat siya, gusot ang damit, at malalim ang ngamata. Nang makita ako, bahagya siyang natigilan. Siguro inaasahan niyang makita ang isang babaeng wasak, ngunit ang nakatayo sa harap niya ay ako lang. Kalmado mayos, at tuwid ang likod. Eliza, mahina niyang tawag. Ngayong nandito na tayo, hindi mo pa rin ba babaguhin ang isip mo? Tiningnan ko ang papeles sa aking kamay. Hindi. Tumawa siya ng mapait. Ang galing mo. Mula sa maliit na problema sa bahay, ginawa mong annulment, abogado, pulis, nanalo ka na, masaya ka na. Tumingin ako sa kanya. Marco, iniisip mo pa ring pinalaki ko ang problema. Hindi mo iniisip na ang problema ay kayo ang gumawa ng mali. Natahimik siya. Mabilis ang proseso. Nang pirmahan ko ang annulment papers, hindi nangini ang kamay ko. Bigla kong naalala ang araw na nagparehistro kami ng kasal 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, napagtanto ko, ang isang tahanan ay hindi may tatayo sa sakripisyo ang isa at kasakiman ang marami. Paglabas, hinarang ako ni Marco, tingnan natin. Hindi madali maging single mother. Akala mo pera ang lahat. Pag nalungkot ka, huwag mo akong hahanapin. Bago pa ako makasagot, tumunok ang cellphone ko. Si Mrs. Sinta, ang HR director ng isang malaking retail group na palihim kong inaplayan. Sinagot ko sa harap ni Marco. Ma'am Elisa, pumayag na po ang board. Ang posisyon ng Regional Marketing Director for Western Indonesia ay sa inyo na po. Ang annual basic salary po ay laka 5 million, bukod pa ang bonus at shares. Kung okay po kayo, next week, pirmahan na po ang kontrata. Kalmadong-kalmado ang puso ko. Hindi dahil sa numero, kundi dahil sa eksaktong sandali na tinatakot ako ni Marco. Isang bagong pinto ang bumukas.
Salamat po, ma'am. Payak po ako. Pagkababa ang telepono, tiningnan ko si Marco. Nanigas ang kanyang mukha. Ang mapanlalait niya ay parang naipit sa kanyang lalamunan. Hinubat ko ang singsing sa aking daliri at inilagay sa kanyang palat. Sayo na, hindi ko kailangan ng simbolo ng isang bulok na pangako. Tinitigan niya ang singsing. Eliza, kailangan ba talagang ganito? Umatras ako. Hindi ako malupit. Hindi ko lang hahayaang maloko ulit. Tumalikot ako at umalis. Tumila na ang ulan. Sa gate ng korte, naghihintay si Ate Santos. Congratulations, Eliza. Malaya ka na. Hinawakan ko ang mga dokumento. Biglang kumirot ang ilong ko. Malaya. Isang simpleng salita, pero binayaran kong 10 taon ng kabataan, nang di mabilang na hapunan na may kasamang luha, at nang paulit-ulit na winasak na tiwala. Nang hapong iyon, sinundo ko si Enzo. Tumakbo siya at niyakap ako. Mama, mukha po kayong masaya ngayon. Yumuko ako at hinalikan siya. Oo, anak, magsisimula tayo ngang bagong buhay. Hating gabi, nakatanggap ako ngang mensahe mula kay Bea. Ate, sinira mo ang pamilya namin. Masaya ka na ba ngayon? Kalmado kong tiningnan ang mensahe at binura ito. Hindi ko sinagot. May mataong hindi kailanman may intindihan na ang kinahinatnan nila ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kasakimang sila mismo ang naktanim. Ibinaba ko ang cellphone at niyakap si Enzo. Sa labas, maaring hindi pa tapos ang bagyo mula sa pamilya ni Marco. Ngunit sa loop ko, ang lumang pinto ay mahigpit ng nakasara. Pagkatapos ng annulment, hindi ko na sinubaybayan ang pamilya ni Marco, si Hendra ay nademot. Si Bea, ang kondo sa Quezon City na binayaran ni Marco, hindi nila natuloy ang hulog. Kinansela ng developer ang unit at karamihan ng down payment ay nawala. Isang hapon, tumawag si Aling Nena. Ang boses niya ipaos at pagod. Eliza, si nanay to. Itinama ko siya. Aling Nena, nakakamali po kayong ng tawag. Alam kong marami akong kasalanan. Pero, si Bea, wala nang matirhan. Si Marco, mahirap ang trabaho. Na ospital ako, kailangan ng operasyon. Alos $200. 0 ang gastos. Puwede mo ba kaming tulungan? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang matao ay may kanya-kanyang pasanin. Pinaksilbihan ko ang pasanin ng buong pamilya nila ng maraming taon. Dahan-dahan akong nagsalita. Noong pinalitan ninyo ang susingang bahay ko, inisip niyo ba na naging pamilya tayo? Noong gusto ninyong kunin ang sahot ko? Noong pumunta kayo sa eskwelahan para kunin si Enzo? Sa kabilang linya, tanging mabigat na pahinga ang narinig ko. Umiyak si Aling Nena. Mali ako. Matanda na ako. Mayaman ka na ngayon. Hindi ka naman maghihirap kung tutulong ka ng kaunti. Ang pangungusap na iyon ay tuluyang nakpalamig sa aking puso. Hanggang ngayon, hindi siya tunay na nagsisisi. Nagsisisi lang siya dahil hindi na niya ako mapakinabangan. Mayaman man ako o mahirap, problema ko yun. Wala akong obligasyong bayaran ang mapagkakamaling ng pamilya ninyo. Anak ninyo si Marco, anak ninyo si Bea. Sila ang tawagan ninyo. Pagkasabi niyon, ibinaba ko ang telepono at binok ang numero. Ang buhay ko ay pumasok sa isang bagong ritmo. Ang bagong trabaho ko ay abala, ngunit nagpapasigla sa akin. Si Enzo ay unti-unting sumigla. Minsan, tinanong niya, Mama, pag lumaki po ako, kailangan ko po bang kamuhian si Papa? Niyakap ko siya. Hindi mo kailangang kamuhian. Hindi mo rin kailangang pilitin ang sarili mong mahalin siya. Tandaan mo lang kung sino ang mabuti sa iyo, at matuto kang maging mas mabuting tao kaysa sa kanila. Kalahating taon ang lumipas. Sa isang seminar sa Cebu, nakilala ko si Jay, isang direktor sa isang investment firm. Magalang siya at tahimik. Alam niyang hiwalay ako at may anak, ngunit hindi siya nagtanong ng may kuryosidad o awa. Ang kabaitan niyang iyon ay dahan-dahang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng dagat, sinabi niya, Eliza, hindi mo kailangang magmadaling magtiwala. Pahintulutan mo lang ang sarili mong mabuhay ng mas magaan. Tumingin ako sa alon at sa unang pagkakataon, naramdaman kong tunay na payapa ang puso ko. Akala ko nun, pagkatapos ang isang masakit na pagsasama, hindi ko nabubuksan ang pinto para sa iba. Ngunit natutunan ko, ang pinakamahalaga ay hindi ang pagsara ng pinto, kundi ang pahawak ng sariling susi. Isang taon pagkatapos ng annulment, lumipat ako sa isang bagong bahay sa isang subdivision sa Sta. Rosa, Laguna. May maliit itong hardin, sariling kuwarto para kay Enzo,
at isang study na nakaharap sa hardin. Ang pinakamahalaga, wala nang kumakatok para magpabili ng gamot, wala nang tingin na itinuturing ang sakripisyo ko bilang obligasyon. Si Jay ay nanatili sa buhay ko sa isang napakagiliw na paraan. Hindi siya nagmamadali, hindi sinusubukang maging ama kay Enzo, hindi gumagamit ng malalaking pangako. Isang araw, tinanong ako ni Enzo, "Mama, gusto po ba ni Tito Jay sayo?" "Bakit mo natanong?" Seryosong sumagot ang bata, "Kasi po, ang tingin niya sayo, parehong tingin ni Lolo kay Lola. Hindi ka niya pinapalungkot." Ang sinabing anak ko ay nagpatahimik sa akin. Hindi pala kailangan ng maraming paliwanag sa mga bata. Nararamdaman nila kung sino ang nagdadala ng kapayapaan at kung sino ang nagdadala ng takot. Isang hapon, muli kong nakita si Marco sa parking lot ng isang mall. Mas payat siya, kupas ang damit, may hawak na mga polyeto. Nang makita akong bumaba ng kotse, natigilan siya. Ang kanyang tingin ay dumaan sa aking maayos na kasuotan, sa aking bag, at huminto kay Enzo na hawak ang kamay ni Jay. "Enzo," mahina niyang tawag, nagtago ang anak ko sa likod ko. "Hello Papa." Dalawang salita lang, ngunit namutla si Marco. Sinubukan niyang ngumiti. "Ang laki mo na, anak. Miss ka na ni Papa." Tahimik si Enzo, saka nagsalita. "Kung miss niyo po ako, dapat po nagpapadala kayo ng pambayad ng tuition on time. Sabi po ni Mama, dapat responsible ang nga matatanda sa pangako nila." Naubusan nang sasabihin si Marco. Tiningnan niya ako ng may halong hiya at put. Kalmado kong inilabas ang business card ni Ate Santos. "Lahat ng atraso mo sa sustento, abogado ko na ang bahala. Huwag kang pupunta sa school o sa bahay nang walang paalam. Kailangan ni Enzo ng kapayapaan." Hinawakan ni Marco ang card. "Ang ganda ng buhay mo, ano?" Tiningnan ko siya nang walang galit o sakit. "Oh. Dahil hindi na ako nabubuhay para sa pamilya mo." Inakay ko si Enzo palayo. Naiwan si Marco sa gitna ng maingay na parking, mukhang malungkot at kaawa-awa. Ngunit hindi ako lumingon. May mga taong mararamdaman lang ang kawalan kapag ang bagay na minamaliit nila ay hindi nasa kanila. Ang pagsisising ganon ay hindi pag-ibig, kundi huling hirit ng kasakiman. Nang gabing iyon, sa hardin ng aking bahay, nagtipon ang mamagulang ko, si Enzo, si Jay, at ilang malalapit na kaibigan para sa isang maliit na hapunan. Ang tawangang anak ko ay umalingaw-ngaw. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin, at biglang nanlabo ang aking mga mata. Dati, akala ko ang pamilya ay lugar kung saan kailangan kong magparaya at magsakripisyo para sa kapayapaan. Ngayon, napagtanto ko, ang tunay na pamilya ay kung saan ka malayang makahinga, maging ikaw, at mahalin nang hindi kailangang isuko ang iyong dangal. Inabutan ako ni Jay ng isang basong tubig. "Anong iniisip mo?" Ngumiti ako. Iniisip ko na sa likod pala ng isang saradong pinto, hindi kadiliman ang nahihintay, kundi isang mas malawak na kalangitan. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap namin ni Jay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan ng isang lalaki para patunayan ang aking halaga. Natakpuan ko na ito sa aking sarili.